Sa umaga ang eskwelahan ay paraiso ng mga estudyante, pero paggabi na ang eskwelahan ay nagiging sementeryo ng mga estudyante. Sa silid-aralan mayroong sumpa na hindi masira, sa silid-aklatan may mga kwentong multo na pinag-uusapan, ang tina ay naghahain ng tao, ang bodega ay may walang ulo na pumapatay, katatakutan, pagbabago, pagiging tao, paghihiganti. Isang bagong antas ng takot, mga kwentong multo na nakakatakot. Alas 7 ng umaga sa eskwelahan isang lalaking estudyante na may madilim na mukha ay nakatayo pa rin sa ilalim ng araw. Ang ilaw sa itaas niya ay napakaliwanag at nakakasilaw, pero ang sumpa ng reinkarnasyon ay napakakakakot at napakadilim. Sa unang araw ng pasok 7:50 ng umaga, isang estudyante na nagngangalang Tara ay nagmamaling tumakbo sa gitna ng maraming tao. Hindi niya pinanin ang pagbi ng kanyang mga kaklase dahil ang kot ay malot sa kanyang isipin. Nang makita niya magulo kanyang buhok at pawisan siya. Si Tan ay hindi nakakaintindi kaya tinanong niya ang kaibigan niyang si Effie sa tabi niya kung sigurado ba siya. Umango si Effie bilang pag-affirm. Nagtanungan sila sa isa't-isa kung dinala ba nila lahat ng kanilang mga aklat aralin. Tulad noon, ito ay isang normal na pagbilamang. Si Tara ay nagmuling tumakbo sa harap ng isang lalaking estudyante na nagngangalang Q. Tumigil siyang ilang sandali at nalalang nagtanong kay Q. Di niya makita ang aklat aralin na sinbi ni Q, kaya ano ang gagawin niya? Sa puntong ito, ang tanging magagawa ni Tara ay magdasal na hindi totoo ang alamat na iyon. Si Tara ay namadaling masok sa silid-aralan. Sa pisara ay nakasulat ang maling titik, lipun at politika. Hinanap ni Tara sa lahat ng dako, ngunit hindi niya makita ang aklat aralin sa lipunan at politika. Eksaktong 8 ng umaga ang buong campus ay nagdaw sa pamamagitan ng mahiwagang kaparihan at isang maputlang na ilaw ang bumalot sa buong silid-aralan. Ang mga salitang lipunan at politika sa pisara ay dahan-dahang naglaho. Si Tara ay huminto sa paghinga at lumapit sa kakang pisara. Biglang isang asul na ilaw ang tumagos sa silid-aralan. Si Tara ay nahulog sa lupa. Tiningnan ni Tara ang kanyang ulo. Isang nakakatakot na multo ang naglalabas ng mga kuko sa kanya. Ang screen ay tumigil sa matinding sigaw ni Tara. Sa kanyang mga mata ay naging isang pamatay na namatay. Sinasabi na alas 7 ng umaga araw-araw, ang pisara ay magsusulat ng aklat aralin ng isang partikular na paksa. Kung mayroong isang estudyante sa klase na walang dalang aklat aralin, ang estudyante na iyon ay mamamatay at mawala mula sa alaala ng lahat. Bumalik sa alas 7 ng umaga, si Q ay nag-scroll sa internet habang mabik na pumasok sa silid-aralan. Ang paksa ng lipunan at politika ay lumitaw sa pisa. Bumuntong hininga si Q, kumuha ng larawang teksto sa pisara at ipinaskil ito sa grupo ng klase. Agad na nakatanggap ng pasasalamat si Q mula sa lahat ng mga kaklase sa klase. Sa unang klase, nang tinawag ng guro ang pangalan, natuklasan niya na ang pangalan ni Tara ay nasa listahan ng klase. Ngunit walang sinuman ang nakalala kung sino si Tara, kaya binura ng guro ang pangalan ni Tara mula sa listahan. Ngunit si Q ay napansin ang puwang na iyon. Nakasulat doon si Tara, ang estudyante ay kalahati naniniwala at kalahati ay nagduda sa sumpa sa klase, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sukan. Si Q ay gumigising ng maaga araw-araw upang tulungan silang magpadala ng balita. Ngunit ang mga walang utang na loob na ito ay hindi lamang walang utang na loob, ngunit nagiging mas mapagpala pa. Isa sa kanila ay walang kahihiyang humiling kay Q na gumising ng mas maaga. Naramdaman ni Tan na si Effie ay labis na pinipilit si Q. Sa isip ni Q ay lumitaw ang makasariling larawan ng kanyang mga kaklase. Hindi niya talaga gustong tulungan ang mga taong ito. Ngunit bago si Tan ay mabait at maalalahanin. Pumayag pa rin si Q na pupunta siya sa paaralan ng mas maaga sa hinaharap. Kinaumagahan, 7 ng umaga, si Q ay dumating sa paaralan ng eksakto sa oras. Ngunit siya ay nakahinga ng komportable na kumakain ng almusal. Walang intensyon na kumuha ng larawan para sa kanyang mga kaklase. Ang mga estudyante ay balisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Patuloy silang nagmamadali kay Q. Ngunit si Q ay nanatiling walang galaw. Siya ay nagpaskil ng walang pangalan sa internet. Bakit ang mga taong ito ay makasarili at siya ay hindi makakaya? Sa oras na ito gusto niyang tingnan. Kung hindi ako tutulong sa lahat, ano ang magiging kahinatnan? Sa oras na ito, si Tan ay nagpadala ng mensahe kay Q upang magtanong. Si Q ay hindi sumasagot sa mensahe sa grupo kaya si Tan ay napakalungkot. Sa huli, si Q ay hindi nakais na mangyari ang masama kay Tan kaya siya ay nagmamadaling tumakbo sa klase. Ngayong araw ang paksa sa pisara ay tae literature. Pagkatapos kumuha ng larawan si Q at ipinaskil ito sa grupo, isang serye ng mga kakaibang bagay ang nangyari sa kanya. Isang patak ng dugo ang nahulog sa kanyang liig. Naramdaman ni Q na basa ang kanyang liig, ngunit wala siyang naramdaman na kakaiba. Pagkatapos nito, isang kamay na may dugo ang nag-abot sa kanya. Si Q ay aalis na sana sa klase nang biglang lumitaw ang isang multo sa bintana. Sa klase, lahat ng mga estudyante sa klase ay biglang tumitig kay Q. Sila ay gumamit mga ballpen upang sundutin ang kanyang kaliwang kamay hanggang sa ang dugo at laman ay hindi pa rin tumitigil. Ang multo ni Kutagya at ang multo ng babae ay umiikot sa paligid ni Q. Si Q ay natakot hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay lumipad, hanggang sa ang guro ay tumawag sa kanyang pangalan ng malakas. Nagising siya mula sa kanyang guni-guni. Si Q ay hindi pa nakakaramdam ng takot. Tiningnan niya ang upuan na may pangalan ni Kutagya. Ngunit si Kutagya ay nagmulto at nakayo sa sulok na natitig kay Q. Pagkatapos klase, ang estudyante na si Effie ay pumunta upang tanungin si Q. Si Q ay napakainis, siya ay dumating ng maaga, kaya ano pa ang gusto nila?
Gayunpaman, ang mga estudyante ay di pa rin kontento. Gusto nilang si Q ay dumating mas maaga. Ngunit ang nakakakilabot na kanasan ngayon ay nagpapahirap kay Q na subukan muli. Kung siya ay dumating ng maaga, may mangyayaring masama sa kanya. Ngunit ang kanyang mga klase ay walang pakialam dito. Pinipilit nila si Q at hindi nila naniwala sa si Q ay na itinupuan na may panglan ni Kutagya. Malinaw mayroon siyang upuan. Ang kanyang pangalan ay naristahan. Ngunit walang sinuman ang nakaalala. Sino siya? Ito ay nagpapatunay na si Kutagya ay malamang isang dating kaklase. Sa puntong ito, lahat ay nag-aalangan sandali, ngunit gusto pa rin nilang na pilitin si Q. Ang kanilang kahilingan ay, kung bukas si Q ay hindi darating ng maaga, kailangan niyang tapusin ang lahat ng takdang aralin ng klase. Matapos makatakas sa mga tao, ang mga mata ni Q ay puno ng galit, sinasaalang-alang niya ang lahat bilang mga kaibigan, ngunit paano sila? Upang paniwalaan ang mga mayabang na taong iyon na mayroong mangyayaring multo kung darating sila ng maaga, nagpasya si Q na bukas ay gagawa siya ng isang video upang patunayan ito. Sa ikatlong araw, 6:30 ng umaga, si Q ay dumating sa paaralan ng maaga, nang ipinaskil niya ang orasan ng paaralan sa grupo ng klase. Ang mga makasariling kaibigan na iyon ay hindi nagmamalasakit sa kaligtasan ni Q. Ngunit nagmamadali pa rin sa kanya na magmadali. Ang koridor sa 6:30 ng gabi ay madilim. Si Q ay nag-aalala na pumasok sa klase. Binuksan niya ang live stream at bumalik sa pisara na nakasulat na matematika. Biglang may malamig hangin na dumaan. Ang multo ng babae ay biglang lumitaw sa likod ni Q. Si Q ay sakal ng multo ng babae at nawalan ng malay sa lugar. Ang multo ng babae ay nakatitig kay Q na walang malay. Sa kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang screen ay nagbago. Si Q ay nagbukas ng mga mata sinayad na tawag ni Tan. Siya ay binati ni Tan na nakangiti. Ipinakita ni Tan kay Q ang video. Sa video, si Q mismo ang nagsakal sa kanyang sarili at nawalan ng malay. Sa daan pabalik sa klase, nakita nila si Un na nagmamadali. Si Un ay humihingal. Lumalabas na ang aklat aralin ni Un ay hindi makita. Siya ay nag-aalala na naghahanap, ngunit ang kanyang mga makasarili at malamig na kaibigan ay nagtawanan sa kanya. Si Tan at Q lamang ang masigasig na tumulong kay Un. Iminungkahi ni Tan na humiram muna ng aklat aralin sa ibang klase o bumili sa kooperatiba ng paaralan. Naramdaman ni Un ang damdamin nang makita niya si Q. Na niyang ginagantihan ay handa siyang tulungan. Naghiwalay sila, si Un ay pumunta sa kooperatiba ng paaralan upang bumili ng aklat aralin. Ngunit ang kooperatiba ay hindi bukas, si Q ay humiram ng aklat aralin. Ngunit ang mga kaibigan sa ibang klase ay walang klase sa matematika ngayon, kaya hindi nila ito dinala. Kaya siguradong mamamatay siya. Sa klase, si FQ ay galit na nagtanong kay Tan, ano ang masamang bagay na ginawa niya kay Q sa silid ng NARS kaninang umaga. Si Tan ay walang masabi, ang mga iniisip ni Effie ay talagang immoral. Si SQ ay patuloy na nagtatanong kay Tan kung gusto niya si Q. Ang buong klase ay agad na nagtayo ng mga kamay upang makinig nang makita si Tan na tahimik. Agad na pinuha ni Gisy kung paano niya magustuhan ang isang tao na tulad ni Q. Si Q ay anak ng isang opisyal na gumagamit ng pera ng buwis ng lahat upang bayaran ang matrikula. Ang ganitong uri ng tao ay karapat-dapat lamang na maging isang punching bag para sa mga galit na kaklase. Tinanong niya si Tan nang may galit, ginagamit mo ba si Q tulad ng ginagawa ni Un ngayon? Si Un ay walang oras upang mag-isip. Ngayon alam lang niya na sa klase, si Q lang ang tumulong sa kanya. Ang iba pang mga tao na nakatayo sa mataas na moralidad upang manak ng iba ay hindi. Ang mga kaklase ay nagpapahiwatig, kung hindi nila dinala ang kanilang sariling aklat aralin, ano ang kinalaman nito sa kanila? Nang bahagi naman ni Effie ay patuloy na tinatanong si Tan, ginawa ba nila iyon ni Q? Ang nakakahiya na tanong ay paulit-ulit na tinanong. Nakita ni Tan ang mapanlinlang na mukha ng lahat. Ang galit ay sumiklab sa kanyang ulo. Siya ay nagpasya na umamin. Siya ay nakatulog na kasayo, ngunit ano ang kinalaman nito kay Ideki? Si SQ ay nalungkot nang marinig ito. Tinanong niya si Tan, kaya ano ang kanilang matalik na relasyon? Pagkatapos ng isang gabi, Tan ay galit na ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Siya ay malamig na sumagot, sa FQ ay isang gabi, at sa Q ay isang gabi din sinadya niya na gusto siya ni Q, at pagkatapos ay ginamit si Q upang maglikod sa lahat. Kahapon, malinaw na nakita niya si Q na kumakain ng almusal. Kung hindi niya agad na ipadala ang mensahe kay Q, hindi niya alam kung paano mamamatay ang mga hangal nito. Sa oras na ito, nahanap ni Un ang kanyang aklat aralin. Ito ay nasa lugar ng kanyang matalik na kaibigan na si Van. Lumalabas na kaninang umaga ay hindi sinasadya na naiwan ni Van ang kanyang aklat aralin sa kotse. Kaya ninakaw niya ang aklat aralin ni Un. Ang pagkakaibigan ay walang kabuluhan, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Ibinuhos ni Van ang lahat ng responsibilidad sa kawawang si Q. Nang marinig ito ni Q, hindi niya mapigil ang kanyang galit. Mula sa simula hanggang sa wakas, lagi siyang tumutulong sa lahat. Ngunit ang mga taong ito ay hindi lamang walang utang na loob kundi bumalik pa upang kagatin siya. Ang tunog ng kampana na nagpapahiwatig ng 8:00 ay tumunog sa oras. Sa isang kisap mata, ang lahat sa paaralan ay naging tahimik. Ang mahiwagang asul na ilaw ay kumalat sa lahat ng mga estudyante. Sa huli ay tumigil ito kay Un na walang aklat aralin. Nakita ni Un na nawala ang lahat ng kanyang mga kaklase sa klase. Ang tanging bagay na naiwan ay isang multo na puno ng ketchup na lumilipad patungo sa kanya. Gusto niyang tumakas ngunit hindi siya makatakas. Ang multo ay kumagat kay Un. Nag-umpisa ito ng matindi sa koridor. Ang mga estudyanteng hindi sumunod ay tiyak na magkakaroon lamang ng isang wakas kamatayan. Sa ika-4 na araw sa 7:00 ng umaga, ang maliliit na patak ng ulan ay nag-ipon sa mga pools sa bakuran
ng paaralan. Si Q pa rin ang unang dumating sa klase at dumating na ang oras ng klase. Tinawag ng guro ang pangalan ni Q. Bagaman sumagot Q ng masurin, ang mukha ng guro ay nakakakaiba. Dahil sa malaking silid-alan, si Q lamang ang estudyante. Sa ilalim ng madim na mata ni Q, ang oras bumalik sa oras na dumating si Q sa klase. Ang mga salita literature ay lumitaw sa pisara. Habang iniisip ni Q ang panloloko at panlalait ng kanyang kaklase kahapon, simulan niyang buhayin ang mga salita sa pisara ng walang kialam. Pagkatapos ay ipinaskil niya ang isang laruan ng ibang paksa na kinuha niya ilang araw na ang nakalilipas sa grupo ng klase. Ang mga hangal na estudyante na iyon, tulad ng inaasahan, ay nagdala lamang ng aklat-ari ng ibang paksa. Hanggang sa malapit na ang oras ng klase, nalaman lamang ni Tan na ang aklat-ari na DQ ay hindi katulad ng sa kanila. Eksaktong 8 ng umaga ang mundo ay naging tahimik, si Q at ang demonyo ay naging isa. Ang asul na ilaw ng kamatayan ay sumikat sa mga estudyante. Ang sandaling to ay masayang oras ng demonyo. Ang mga estudyante ay tumakbo na may hawak na kanilang mga ulo. Ang unang taong nakatang lunchbox ay ang bintiya ni Tan. Si Q ay nagmadaling tumakbo sa koridor. Sarap niya isang kakaibang multo. Ang multo na iyon ay si Kutagya. Bigla siyang lumipad kay Q upang kunin ang kanyang buhay dahil si Effie at Tan ang matay sa kanya. Nang araw na iyon dahil Tan ay gusto si Kutagya, kaya ninakaw ni Effie ang aklat rali ni Kutagya upang subukan kung totoo ba ang sumpa. Ngayon lahat sila ay sinasapian ng sumpa. Ang dugo ng mga estudyante ay bumulusok sa salamin ng silid-aralan. Ang dugo ay lumalaki ng mas makapal, hanggang sa ang malinaw na salamin ay ganap na natatakpan ng kulay ng dugo. Ang screen ay nagbago, sa paaralan ay kumakalat ang isang trahedya tulad nito. Ang guro ay pumatay sa lahat ng mga estudyante sa klase at pagkatapos ay nagpakamatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ng pulisya ang motibo sa likod ng masakar na ito. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang mga estudyante. Sinasabi na may isang senior na nagpakamatay pagkatapos magtanim ng isang sumpa sa lahat ng kanyang mga kaklase sa klase. Ang senior na iyon ay nagtago ng isang lihim sa loob ng isang kahon ng sumpa. At ang kahon na iyon ay nakatago sa isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam sa paaralan kung ang kahon na iyon ay binuksan. Ang kamatayan ay muling bababa sa paaralang ito. Sa gitna ng gabi, isang babaeng estudyante na may mukha na puno ng takot ay tumatakbo sa campus. Tila may isang bagay na nakakatakot na humahabol sa kanya. Siya ay nag-live stream upang humingi ng tulong sa lahat, ngunit walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Siya ay nahabol sa tabi ng bintana. Ang kanyang matinding sigaw ay bumalot sa gabi. Ang babae ay bumagsak at tumalon mula sa bintana. Sa ikalawang araw, 2 babaeng estudyante ay nakikiusap ng masigasig. Pinag-uusapan nila ang kakaibang live stream ni Min kagabi. Sino ang mag-aakala na nang buksan nila ang bintana, si Min ay biglang lumitaw sa harap nila. Si Min ay namatay sa isang napakakakilabot na posisyon. Ang mga kahoy na stick ay tumago sa kanyang katawan. Ang kakaibang kamatayan ni Min ay naging sanhi ng isang kaguluhan sa internet. Isang tao sa internet ang nakakita ng balita tungkol sa kamatayan ni Min. Ang taong iyon ay kalmadong binura ang pangalan ni Min lalim ng kanyang paa. Ang babaeng estudyante na si Len ay isang manunulat para sa horror play ng club. Ngayong araw ay nagmamadali siyang mag ng script. Ang direktor na si B ay nagdala ng pure milk tea upang makipag-usap sa kanya. Ang mainit na kapaligiran ay bumalot sa dalawa. Sila ay sabay na umiinom ng isang tasa ng milk tea habang nagpapalitan ng mga matauno ng kuryente. Gayunpaman, ang apoy na bagong nagsimula ni Len ay mabilis na pinatay dahil hindi sinasadya niyang nakita ang wallpaper ng telepono ni Bay. Ito ay isang larawan na kinuha ni B kasama ang isa pang babaeng estudyante na nagngangalang Jenny. Akala niya si B ay isang hayop, napakalapit sa ibang tao, ngunit nagpapanggap pa rin na may damdamin sa kanya. Si Len ay galit na umalis, habang si Jenny ay tumitingin sa likod ni Len mula sa malayo at mumiti ng may kasiyahan. Sa gabi, si Len ay malungkot at ayaw sagutin ang tawag Bay. Sa sandaling ito, biglang may ingay sa labas ng pinto. Maingat na binuksan ni Len ang pinto. Ito ay ang aso ni Len. Ang pangalan ng aso ay Bigin. Tila si Len ay matagal nang nagbigay ng malalim na damdamin kay B. Sa ikalawang araw, si Len ay hinarang ni Jenny. Talagang magiging maluwag ang daan para sa mga kaaway. Si Jenny ay nagtanong ng may panunukso kay Len kung gusto niya si Bay. Si Len ay galit na galit nang makita niya si Jenny dahil ang kanyang dating kasintahan ay dinaya ng matalik na kaibigan ni Jenny. Si Min din na kamakailan lamang ay namatay sa isang kakaibang paraan ang kinuha sa kanya. Sa tingin niya, si Jenny ay gusto na naman kumuha ng kanyang lalaki. Ngunit hindi inaasahan, si Jenny ay mayabang na nagsabi na sila ni B ay didate na ng matagal. Ang mga may na mahigpit na nakakapit ay nagpapahayag ng pagmuhi sa puso. Bumalik siya sa klase at natuklasan na si Jenny ay naglagay ng isang funeral wreath sa kanyang mesa. Si Len ay galit na galit, dinurog niya ang wreath. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Jenny na nakatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Bumalik tayo sa oras ng kaunti. Matapos nakawin ni Min kasintahan ni Len, ipinagmalaki niya ang kanyang pagmamahal sa social media. Ito ay nagagalit kay Len hanggang sa gusto niyang sirain siya. Sa sandaling ito, sa bodega ay may boses na tumatawag sa pangalan ni Len na lumilitaw at nawawala. Sinundan ni Len ang tawag, natagpuan niya sa kisame ang isang pulang kahon. Sa kahon ay may mga larawan ng kanyang mga kaklase at isang papel. Sa papel ay nakasulat na kung gusto mong sumpain ang isang tao, isulat ang pangalan ng taong iyon sa ilalim ng iyong paa at habang tinatapakan ang iyong paa, bigkasin ang spell. Sa oras na iyon, ang taong pinakakinis ni Len ay si Min na kumuha ng kanyang kasintahan. Kaya agad niyang ginamit si Min bilang isang eksperimento. Hindi inaasahan, si Min ay talagang namatay ng napakabilis. Bumalik tayo sa kasalukuyan, si Len ay galit na galit sa pagpapainis ni Jenny, kaya ginamit niya muli ang lumang paraan. Isinulat ni Len ang
pangalan ni Jenny sa ilalim ng kanyang paa. Habang binibigkas ang spell, tinapakan niya ang kanyang paa ng malakas. Gusto niyang durugin ang taong nasa ng kanyang paa mga piraso. Nang simulan ang ritual ng sumpa, agad na nagkaroon ng reaksyon si Jenny. Ang mga tainga ni Jenny ay biglang naging sensitibo. Ang bawat maliit na tunog sa paligid ay maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa kanya. Ang kakilakilabot na tunog ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Jenny. Ang mga kaibigan sa harap niya ay naging mga demonyo na tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi matagalan ni Jenny ang sakit na ito. Sumigaw siya at nawalan ng malay. Samantala, ang kanyang dalawang tainga ay dumudugo ng sariwang pulang dugo. Sa oras na ito, si B ay nag-aalala dahil hindi niya makontak si Len sa loob ng maraming araw. Tinanong niya si Len kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga mensahe sa loob ng ilang araw. Si Len ay galit na nagtanong sa kanya kung hindi ba siya alam kung bakit. Sinabi niya na mayroon na siyang kasintahan, kaya bakit pa siya pumunta at asarin si Jen. Nang marinig iyon, lalo pang naguhan si Boy. Hindi maintindihan kung kailan pa siya nagkaroon ng kantahan. Itinuro ni Len na si Jenny ang kasintahan ni Boy. Nang marinig iyon ni Boy, natawa siya sa kawalan ng pag-asa. Dali-dali siyang nagpaliwanag na si Jenny ang kapatid niya. Si Jenny ay isang babaeng mahilig magbiro. Palagi niyang gustong sabihin na siya ang kasintahan ni Boy. Para lang asarin ang mga babaeng malapit kay Boy, kaya pala ay isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Ang mabigat na bato sa puso ni Len ay sa wakas ay natunaw na. Nang makitang hinagalit si Len, sinamantala ni Boy ang pagkakataon na tanungin si Len kung nagsiselos ba siya. Nahihiya si Len at hindi niya ito inamin. Muling napuno ng mainit na kapaligiran ang lugar. Sinimulang tingnan ni Boy ang storage room sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing dumadaan siya rito, nakakaramdam siya ng takot. Sinabi sa kanya ni Len na isa itong classroom noon. Lahat ng estudyante sa klase ay namatay matapos isumpa ng isang kaklase. At ang sumumpa sa kanila ay nagpakamatay din pagkatapos. Nanginginig si Boy nang marinig iyon. Naisip niya na hindi ba ito ang nilalaman ng script ni Len. Kaya pala, ang horror script na isinulat ni Len ay sining na nagmula sa buhay. Nang gabing iyon, nang ihatid ni Boy si Len, inanyayahan siya ni Len na pumasok sa bahay. Ito ay isang senyas na naiintindihan ng bawat lalaki. Masayang pumayag si Boy, wala ang mga magulang ni Len sa bahay. Isang lalaki at isang babae na magkasama. Sayang ang magandang gabi kung walang mangyayari. Akmang aamin si Boy nang maunahan siya ng halik ni Len. Biglang sumiklab ang mga hormon ng kabataan at lumabo ang ilaw. Magkayakap silang naghahalikan at isa-isang tinanggal ang kanilang mga uniforme. Masayang hinalikan ni Boy ang payat na binti ni Len. Gayunpaman, biglang huminto ang init dahil nakita Boy ang pangalang Jenny na nakasulat sa talampakan ni Len. Ang pagnanasa ni Boy ay naging matinding galit sa isang iglap. Galit niyang tinanong si Len kung bakit niya isinulat ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, tumawag si Jenny para humingi ng tulong kay Boy. Sobrang nag-aalala si Boy, dali-dali siyang nagsuot ng pantalon at umalis. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Len na dahil sa kanyang hindi pagkakaintindihan, nakasira siya ng tao. Agad niyang binuksan ang live stream ni Jenny. Kakatuwang baliw na si Jenny, dali-dali namang binura ni Len ang pangalan sa kanyang paa. Ngunit gaano man siya magsumikap, malinaw pa ring nakikita ang pangalan sa kanyang paa. Sa sandaling ito, mas lalong naging malakas ang iyak ni Jenny, at pinunit pa niya ang sarili niyang mga braso. Gayunpaman, ang pagkawala ng kanyang mga kamay ay hindi nagpatahimik sa mundo ni Jenny. Agad na nagbukas ang lahat ng screen sa kwarto ni Jenny. Ang mga mukha ng mga nakakatakot at maitim na kaklase ay patuloy na pinipilit si Jenny na magpakamatay. Si Jenny ay malapit nang mamatay sa sobrang pagpapahirap ng mga nakakainis na tunog na iyon. Parang sinaniban siya ng demonyo at ginamit niya ang wire para sakalin ang sarili niya. Nang lalo pa niyang higpitan, sa wakas ay naging tahimik ang mundo sa sandaling nalagutan siya ng hininga. Pagdating ni Boy sa bahay, si Jenny ay isa ng patay na katawan na puno ng dugo. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang kapatid na babae ay labis na nagpataas sa emosyon niya. Pagkatapos ay nagpost si Boy sa internet tungkol sa pagpanaw ni Jenny. Nang makita ang balitang ito, labis na nagsisi si Len, umiiyak siya habang binubura ang pangalan sa kanyang paa. Sa pagkakataong ito, madaling mabura ang sulat sa kanyang paa. Nang gabi na natutulog si Len, ang pangalang Jenny ay biglang lumitaw muli sa talampakan niya. Nagising si Len at ang sulat sa kanyang paa ay parang inukit ng malalim na hindi na mabubura. May kakaibang ingay sa labas ng pinto at hindi alam kung sino ang pumatay sa aso ni Len. Laking takot ni Len, bigla sumakit ang kanyang talampakan. Tiningnan niya itong mabuti at nakita niyang nagkakadayami ang kanyang paa na kung saan nakasulat ang sumpa. Biglang naalala ni Len ang sumpa. Kapag nabuo na ang sumpa talampakan, hindi nito mabubura. Mawawala lamang ito kapag matay ang sinumpa. Kung ang sumpa ay bumalik sa sumusumpa, maaaring sunugin ang pulang kahon. Sa paggawa nito, mawawala ang masasamang espiritu at ang sumpa sa loob ng kahon. Agad na tiniis ni Len akit at nenda ang kanyang talampakan. Sinubukan niyang maging kalmado papuntang paaralan, ngunit hindi siya makalakad dahil sa sakit sa kanyang talampakan. Ang lugar kung saan tumuo ang mga tagawat ay bigli karoon ng mukha tao. Hindi nag-abili si Len na kunin ang kutsilyo at putulin ang mukha ng demonyo mula sa kanyang talampakan. Pagkatapos, sinubukan ni Len na pumasok sa storage room. Ngunit ang ikinadesperada niya ay nawawala na ang pulang kahon. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, may humawak sa kanyang bukong-bukong. Ito pala ay ang multo na naging demonyo na gumagapang patungo kay Len. Nagmamadaling nagpaliwanag si Len. Nanginginig niyang sinabi na hindi niya sinasadyang isumpa sina Jenny at hanggang sa matay sila. Biglang nawala ang lahat ng nakakatakot. Nalaman ni Len na ang kanyang pag-amin kanina ay na-livestream na. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawala ng dangal. Ngunit hindi siya binigyan ni Jenny ng oras para magdalamhati. Muli siyang gumapang patungo kay Len
Len. Ang kanyang kamay ay pumasok sa sugat sa paa ni Len. Dahan-dahang gumapang ito sa binti ni Len. Sa oras na ito, si Len ay matagal nang natakot at nawalan na ng katinuan. Kinuha niya ang lagari sa tabi niya. Sa isang iglap na puno ng matapang na amoy ng dugo ang storage room. Kinabukasan, maraming mansa ng dugo sa sahig ng paaralan. Kinakabahang binuksan ni Aling Rong ang pinto at sinundan ang mga bakas ng dugo patwo sa storage room. Binuksan niya ang pinto at nakita ang pinakanakakakilabot na eksena sa kanyang buhay. Si Len, na puno ng dugo, ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang kaliwang binti ay hiwalay sa kanyang katawan. At si Len ay matagal nang patay. Lumipat ang eksena kay Boy na nagpost sa social media. Nagpapasalamat siya kay Len sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya malilimutan si Len. Pagkatapos i-post ni Boy ang status na ito, bumalik ang kanyang pag-iisip sa araw na nakipag-date siya kay Len. Pagkaalis ni Len, narinig ni Boy ang isang husky na boses na tumatawag sa pangal. Sinundan niya ang boses at nakita niya ang pulang kahon. Nalaman din ni Boy ang sumpa na isinusulat ang pangalan ng isang tao sa talampakan. Bumalik sa kasalukuyan, dahan-dahang binubura ni Boy ang pangalan ni Len sa kanyang talakan. Umiti siya ng may pagtagumpay. Si Boy pa pumatay kay Len, ang pinakamamahal niya. Ibinabalik ni Boy ang pulang kahon sa dating pwesto. Hindi alam kung sino ang susunod na magbubukang sumpa. Sa tahimik na gabi, galit na naghahanap si Ami ng mga paraan upang gumanda sa dilim. Normal lang ang hitsura ni Ami. Pinangarap niyang maging tulad ni Dao, na mayroong libu-libong tagahanga online. Hindi pa nakapagtapos, pumirma na siya ng kontrata sa isang modeling agency. Kahit saan man siya magpunta, si Dao ay sentro ng atensyon ng lahat. Kung ikukumpara kay Dao, si Ami ay parang langit at lupa. Si Ami ay mahirap at pangit. Kahit ang kanyang search keyword ay kung paano gumanda sa loob ng 1-0-0-0. Ang kahilingan na ito para sa isang ordinaryong tao ay parang isang panaginip lamang. Si Ami ay hindi lang may maitim na balat at puno ng tagihawat, kundi mayroon din siyang ngipin na nagdikit-dikit. Kahit gamitin pa niya ang foundation Dao, ay hindi pa rin ito maibabalik ang kanyang kagandahan. Ang klase minsan ay nag-aayos ng group projects. Ang mga kaklase ay lang pag-aalinlangang pipiliin ang grupo ni Dao. Si Ami naman ay binaliwala. Pagod na si Ami sa buhay na ito. Patuloy siyang naghahanap sa internet ng mga paraan para gumanda sa loob ng isang gabi. Nang itype niya ang parirala na anumang paraan para gumanda sa search bar, biglang kumikislap ang screen ng computer na nagiging madilim at maliwanag. Agad pagkatapos, lumipat ang website sa isang misteryosong pahina. Ang intro ng website ay napakakaakit-akit. Ito ay kung hindi ka gumanda sa isang gabi. Handa kaming mag-wave ng lahat ng mga tuntunin. Nagmamadaling pumasok si Ami sa website at bumulaga sa kanya ang isang manok na babala. Ang mga bagay mangyayari ngayong gabi ay kailangan ni Ami na panatilihing lim. Ano man ang mangyari, hindi niya ito dapat sabi sa iba. Kung hindi, mawawala ang hat kay Ami. Gustong-gusto ng gumanda ni Ami. Hindi siya nag-atubiling pumili ng. Biglang may kumatok sa labas pinto. Binuksan ni Ami ang pinto para tingnan. Walang tao sa labas kundi isang eksklusibong itim na kahon. Sa loob ng kahon ay isang kaakit-akit na pink na likido. Sa sandaling binuksan ni Ami ang takip, ang pink na fluorescent na ilaw ay parang mga bituin na nakakalat sa dilim. Hindi na nag-isip si Ami at masiglang ininom ang halos kalahati ng bote. Sa isang iglap, namula ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ami na may banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumingin sa salamin. Ang mukha sa salamin ay nagpasaya kay Ami. Talagang gumanda na siya. Kinabukasan, buong tiwala na naglakad si Ami papunta sa paaralan. Ang mga lalaki at babae ay namangha sa kagandahan ni Ami. Lahat ay lumapit upang magpakuha ng litrato kasama ang bagong sikat na ganda. Maging ang modeling agency ay nagsimulang magtanong kay Dao tungkol kay Ami. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Dao. Natatakot siyang baka hindi na niya mapanatili ang kanyang posisyon bilang beauty queen. Balisa siyang pinapanok ang bilang mga tagahanga ni Ami na mabilis na dumarami. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, kailangan ni Dao na hanapin si Ami upang alamin ang sikreto ng kanyang kagandahan. Si Ami, pagkatapos maging maganda, ay nakaranas ng ilang kakaibang bagay. Noong araw na iyon, nasa banyo siya at tumatawag sa kanyang kaibigan. Tinanong siya ng kanyang kaibigan tungkol sa pamamaraan ng pagpapaganda. Nag-aalangan si Ami at hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Biglang namatay ang ilaw sa banyo. Isang thread ang lumitaw sa lig ni Ami. Gusto ni Ami na hilahin ang thread mo sa kanyang lig. Ngunit ang nakakatakot ay gaano man niya ito hilahin, hindi ito matanggal. Sa sontakot, pinabilis ni Ami. Sa wakas, nahila na ang thread hanggang sa dulo. Ginamit ni Ami ang kanyang lakas para hilahin. Talagang naputol niya ang kanyang liig at nagkaroon ng sugat. Nang makita na malapit nang maputol ang liig ni Ami, biglang pumasok ang dalawang babae. Ito pala ay isang ilusyon lang ang nakakatakot na eksena kanina. Ang dalawang babae sa likod ay nagbubulungan tungkol kay Ami. Si Ami, pagkatapos ng isang gabi, ay naging ganoon kaganda. Siguradong nakipag-ugnayan siya sa demonyo. Nang marinig ni Dao ang bulungan na ito, agad naghanap kay Ami pang makipagbigan. Alam ni Dao na gustong-gusto ni Ami na pumirma ng kontrata sa isang modeling agency. Voluntaryo siyang nag-alok na tulungan si Ami. Ngunit kailangan sabihin ni Ami ang sikreto ng kanyang kagandahan. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, paano maglakas loob si Ami na sabihin ang totoo? Nagsinungaling siya na nagpa-plastic surgery siya. Hindi tanga si Dao. Walang ganoong bag na pag-recover mula sa plastic surgery sa loob lang ng isang gabi. Kahit meron man, hindi sapat ang pera ni Ami. Walang magawa si Ami kundi sabihin kay Dao na nangako siya sa kanila na hindi magsasab. Napakadelikado nito. Lalo pang na-curious si Dao. Tinanong niya si Ami kung nakipag-ugnayan ba siya sa demonyo. Gusto lang ni Ami na makaalis agad kay Dao.
Sinong mag-aakala na sa gitnang pagtatalo, labis na lakas ang ginamit ni Ami at natanggal ang kuko ni Dao. Nang gabing iyon, nanginginig si Ami na umuwi. Pagpasok niya sa bahay, dali-dali siyang sumipsip ng dugo. Ang dami ng dugo na ito ay nahanap ni Ami sa basurahan ng paaralan. Hindi niya alam kung kailan siya nagkaroon ng matinding pagnanasa sa dugo. Hindi ito matanggap ng kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay hindi mapigil na kumakapit sa ginang mesa. Mayroon ng isang serya ng malinaw na bakas ng kagat at kuko sa mesa. Hindi alam ni Ami kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinira niya ang mga gamit sa kanyang kwarto. Sa dilim ng gabi, umalinggaw ang kanyang matinis na sigaw. Sa kabilang banda, habang iniisip ni Dao ang nangyari, lalo siyang nagalit. Walang awa niyang binunot ang sarili niyang kuko. Nakakapanakit tingnan. Kinabukasan, bumalik sa normal si Ami. Nang lumabas siya ng pinto na masaya, nakita niyang nirerentahan ang katabing kwarto. Si Dao ay kumukuha ng modeling photo sa paaralan. Ang babaeng ito ay naging modelo na mula noong high school. Ngayon ay profesional na siya. Gayunpaman, hindi lamang siya ang kumuha ng litrato ngayon. Naroon din ang bagong sikat na ganda ng paaralan, si Ami. Nakita ni Dao na nagniningning si Ami. Ang mga kaklase ay nakapaligid kay Ami. Habang siya, ang sikat na bituin ng paaralan, ay may posibilidad na maluma. Sobrang nainip si Dao dahil hindi sinabi ni Ami sa kanya ang sikreto ng pagpapaganda. Kaya naman, siya mismo ang maghahanap. Dahil dito, palihim na hinalukay ni Dao ang mga gamit ni Ami. May kakaibang amoy ang lalagyan ng pagkain ni Ami. Walang iba pang kahina-hinala. Ang ginawa ni Dao ay nakita ng dalawa pang babae. Nagbulungan ang mga babae at sinabing kakatwa si Dao kamakailan. Akmang makikipagtalo si Dao sa kanila nang may isang sigaw na nakakuha ng kanilang atensyon. Ito pala ay isang patay na pusa sa paaralan. Ang kahina-hinala ay tulala si Ami na nakatitig sa patay na pusa. Upang imbestigahan si Ami, hindi lang nag-arkila si Dao ng silid sa tabi ni Ami. Hindi rin niya alintana ang kanyang imahe at hinalukay ang basurahan ni Ami. Ang ikinaduda ni Dao ay itinapon ni Ami ang lahat ng sariwang pagkain. Sa oras ng laboratorio, natuklasan ni Dao. Tulala si Ami na nakatitig sa laboratoryong palaka. Nang gabing iyon, idinikit ni Dao ang kanyang kamay sa dingding. Sa wakas ay narinig din niya si Ami na kausap ang ibang tao tungkol sa pagpapaganda. Medyo walang magawa ang tono ni Ami. Sinabi niya na hindi siya sigurado ngayon kung sulit ba ang maging maganda, ngunit nasasanay siya. Nakikinig si Dao ng mabuti. Sino ang mag-aakala na hindi pa rin sinasabi ni Ami ang sikreto ng pagpapaganda at sinabi lang na maghahanap siya ng pagkain. Agad pagkatapos, isang serya ng mga ingay ang nagmula sa kwarto ni Ami. Natakot ito kay Dao. Iniisip niya kung nababaliw na ba ang babaeng ito. Ang gwardiya na nagpapatrolya ay inamoy ang uniform ng babaeng estudyante. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang babaeng estudyante na nakahiga sa sahig. Nagkaroon ng masamang balak ang gwardiya. Ginapang niya ang maputing bukong-bukong ng babaeng estudyante. Sino ang mag-aakala na ang eksena sa harap niya ay lubos na nakatakot sa kanya? Kasabay ng isang malagim na sigaw, ang tanging natira ay ang putol na daliri ng gwardiya sa labas ng pinto. Kinabukasan, natuklasan Dao na masging maitim siya. Maraming tagihawat sa kanyang mukha at ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata ay kumalat sa ilalim ng kanyang eyelids. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya hindi manda, ngunit mas lalo pa siyang naging pangit. Binigyan ni Ami si Dao ng isang piraso ng papel. Nakasulat dito ang babala kay Dao na huwag nang subukan pa. Hindi niya dapat malaman. Agad na nagalit si Dao. Galit niyang dinurog ang papel at galit na punta upang hanapin si Ami para makipag-away. Ang dalawa ay nagkasagutan at nagkiskisan ng buhok. Inimbitahan na lamang sila ng punong guro sa kanyang opisina. Sila ang mukha ng paaralan. Lalo na si Ami ay pipirma ng kontrata sa isang modeling agency bukas. Sa makatuwid, hiniling ng punong guro na kumalma sila. Pagkaalis ng punong guro, patuloy pa rin si Dao na tanungin si Ami tungkol sa sikreto ng pagpapaganda. Muling sinabi ni Ami kay Dao na ito ay isang sumpa. Kung ibubunyag ni Ami ang sikreto, mawawala ang lahat sa kanya. Nakita ni Dao na ayaw pa ring magsalita ni Ami. Kaya ipinakita niya kay Ami ang mga kakatwang kilos ni Ami na kinunan niya sa mga araw na ito. Nang panoorin ito ni Ami, nakita niya na ang eksena kung saan dinampot niya ang patay na pusa at ang eksena kung saan buong ganit siyang kumain ng laboratoryong palaka ay nakunan. Kung makikita ito ng modeling agency, sira na ang kanyang kontrata. Kaya naman, walang magawa si Ami kundi sumuko. Dahil sa sumpa, hindi pa rin niya masabi ang sikreto. Ngunit maaari niyang dalhin si Dao upang makita kung anong halimaw ang magiging siya. Marahil sa panahong iyon, magbabago ang isip ni Dao. Nang gabing iyon, kinakabahan na dinala ni Ami si Dao sa kanyang kwarto. Nang buksan nila ang pinto, sinalubong sila ng mabahong amoy. Ngunit para kay Ami, naging mabango na ito. Naisip ni Dao na kung ito ang presyo para gumanda, tila katanggap-tanggap. Ngunit ang mga bagay ay hindi lang simpleng pagkain ng bulok na pagkain. Labis na nagsisi si Ami dahil nagmamadali siya sa simula at hindi niya nabasa ang label ng gamot bago siya uminom. Ayaw makinig ni Dao sa mga sinasabi niyang walang kabuluhan. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang gamot na makakatulong sa kanya na gumanda. Pinilit niya si Ami na ipakita sa kanya. Walang magawa si Ami kundi ituro ang kabinet ng gamot. Hindi na makapaghintay si Dao. Agad niyang hinalukay ang kabinet at sa wakas ay nahanap din ang bote ng gamot ay may kalahati pa. Sa likod niya, narinig ang isang masakit na iyak mula kay Ami. Ngunit hindi ito pinansin ni Dao. Ngayon ay naging kasing baliw na siya ni Ami sa simula. Hanggang gabi magiging maganda siya. Gagawin niya ang lahat. Ininom ni Dao ang natitirang gamot. Sa sandaling ito, mahigpit na kinagat ni Ami ang mesa. Lumabas ang dugo. Biglang gumalaw ang mesa pasulong. Ang ulo at katawan ni Ami ay agad na nagkahiwalay. Sa panig ni Dao, pagkatapos ng paglabas ng pulang ilaw sa kanyang mga mata, naramdaman niya na nagbago ang kanyang katawan. Masaya siyang pumunta upang tingnan ang salamin.
Sa sandaling ito, naalala niya na may isa pang Ami sa kwarto. Gayunpaman, nakita niyang ang katawan na walang ulo ni Ami ay nakahiga sa sahig, at ang ulo ni Ami ay tumubo sa isang halimaw. Sa sobrang takot, napaatras si Dao. Nagmamadali siyang tinanong si Ami kung ano ang pinainom niya sa kanya. Ngayon ay hindi na kailangan ni Ami na itago kay Dao. Sa katunayan, si Ami ay naging isang man-eating demon, at ang pink na gamot na ininom nila ay ang laway ng demonyo. Sa sandaling ito, nakita ni Dao ang mga bagay sa refrigerator ni Ami. Nalaman niya na hindi lang hayop ang kinakain ni Ami, kundi pati na rin tao. At kailangan pa niyang hintayin na mabulok ang laman bago niya ito kainin. Ang buong katawan ng demonyo ay naglalabas ng itim na usok. Ang walang awang puso na tumitibok sa dilim ay naglalabas ng isang kakaibang kulay pula. Sinabi ng demonyo kay Dao na ngayon, sasabihin ng kanyang ilong kung ano ang makakain at kung ano ang hindi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumating ang may-ari ng bahay na may malaking tiyan at sinabihan silang huwag mag-ingay. Agad na sinabi ilong ni Dao na may pagkain. Ito ay isang bab silang nasanggol. Ang demonyo ay lumingon sa pintuan. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang nakakasilaw na pulang ilaw. Ang kawawang buntis na babae ay malapit ng harapin ang isang kakilakilabot na kalamidad. Ang bawat paaralan ay may sariling kwento. At ang horror story ng paaralang ito ay may kinalaman sa isang kakaibang libro. Si Saiban ay isang bagong estudyante na lumipat. Pagdating pa lang niya sa paaralan, nakita niya na ang kanyang kaklase na si Keo ay nambubuli ng ibang kaklase. Ang matuwid na si Saiban ay direkta niyang iniulat ang insidente sa punong guro. Bagamat pumayag ang punong guro na parusahan si Keo. Ngunit kumpara sa insidenteng ito, mas interesado ang punong guro sa pagkawala ng lalaking guro na nagdulot ng gulo sa publiko. Sinasabi sa mga pahayagan na ang lalaking guro na ito ay kinidnap sa aralan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ang kanyang bangkay. Si Saiban na nagpaparusa kay Keo ay naging tinik sa mata ni Keo, ang leader. Pagkatapos ng klase, agad na dinala ni Keo ang kanyang mga kaibigan upang harangin si Saiban. Hindi nakalaban si Saiban. Hindi ba siya makatakas? Nagtago si Saiban sa silid aklatan. Pina-follow ang mga anino ni Keo at ng kanyang mga kaibigan habang papalayo sila. Akma siyang bubuntong hininga nang marinig niya. May tumawag sa pangalan niya sa madilim na silid aklatan. Ang boses na iyon ay malalim at paos. Parang tinig ng demonyo. Sinusubukan ni Saiban na hanapin ang pinanggagalingan ng boses nang hawakan siya ni Keo. Tinawag ni Keo si Saiban na isang chismosa. Sa panahon ng pag-aaral, ang isang chismosa ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang wakas. Inihahanda ni Keo na turuan ang malaking bibig ni Saiban ng isang aralin. Biglang lumitaw ang magandang librarian. Pinigilan ng buling na ito sa paaralan. Ang pangalan ng magandang librarian ay Narin. Upang pasalamatan si Narin sa kanyang kabayanihan. Nag-volunteer siya na tulungan si Narin sa pag-aayos ng mga aklat. Ang mahinang liwanag ay sumikat sa madilim na silid aklatan. Ang liwanag at dilim ay naghahaluan sa katawan ni Saiban habang sinusubukan niyang mag-ayos ng mga aklat. Biglang tumulo ang tubig mula sa kisame ng aklatan. Natuklasan ni Saiban na mayroong isang maliit na butas kung saan tumutlo ang tubig. Ang butas nagpapalabas ng masangsang na amoy. Sa sandaling ito, isang sinaunang aklat ang nahulog mula sa langit sa likod ni Saiban. Ang pamagat ng aklat ay mga tala ng pagpatay. Pinulot ni Saiban ang aklat. Nakita niya na may ilang kakbang mga bakas sa lumang pabak ng aklat. Sa kabilang banda, ang pagtulo ng tubig ay bumibilis. Parang kontrolado ng isang misteryosong puwersa. Nanood siya ng balita tungkol sa isang guro na sinam na kinidnap sa paaralan. Na pinapanood ng punong guro. Nagtanong siya kay Narin tungkol dito. Lumalabas na guro na iyon ay normal na papasok sa trabaho araw. Ngunit hindi umuuwi sa gabi. Ayon sa hula, ang huling lugar na lumabas siya ay sa aklatan na ito. Kaya nagsimulang matakot ang mga mag-aaral sa lugar na ito. Nang marinig ito, tinanong ni Saiban si Narin kung namatay ba si Teacher Nam dito. Tila hindi naniniwala si Narin sa hula na ito. Sinabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho dito. Hindi pa siya nakaranas ng anumang nakakatakot na bagay. At bukod pa sa kakaibang pagkawala ni Teacher Nam, mayroong mas nakakagulat na kwento na kumakalat sa paaralan na ito. Nagtanong agad si Saiban kay Narin tungkol sa kwento sa paaralan. Nagpanggap si Narin na misteryoso bago dahan-dahang magsalita. Humigit kumulang 20 taon na ang nakalilipas sa huling araw ng isang semestre. Mayroong isang mag-aaral na babae na nagngangalang Loedith na binubuli ng kanyang mga kaklase. Siya ay ikinulong sa banyo at tinorture sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos, nagpa siya siyang magpakamatay. Sinasabing bago siya namatay, itinala niya ang kanyang sakit at pagpapahirap sa isang aklat. At ang banyong iyon ay nasa itaas lang ng aklatan. Pagkatapos ikwento ang kwentong ito, sinabi ni Narin na puno ng puot na gusto lang ni Loedith ng isang kaibigan, ngunit pinatay nila siya. Pagkatapos, magili na sinabi ni Narin na anyang mangyari ito kay Saiban. Maaari siyang ituring ni Saiban na kaibigan. Kung may mayari man, hanapin lang siya. Nagbago ang eksena. Sa ilalim ng takip silim, ang puno ng maple sa taglagas ay bahagyang umindayog. Ang kwento ni Loy Gise ay nanatiling nakakahound kay Saiban. Biglang, isang matandang lalaki ang naghulog ng mga basura. Mabilis na tumulong ang mabait na si Saiban. Natuklasan niya na ang mga bote na ito ay may napakabahong amoy. Sinabi ng matandang lalaki na ito siguro ay ginagamit upang i-preserve ang biological tissue. Ang nakita ni Saiban na kakaiba ay naamoy niya rin ang amoy na ito sa aklatan. Sa pangalawang araw, hindi pa rin makalimutan ni Saiban ang kwento ni Loy Gise. Hindi niya mapigilang pumunta sa pinangyarihan ng trahedya noon. Sa halip, binigyan niya si Keo ng pagkakataon na saktan siya. Hinila ni Keo si Saiban sa banyo
sa pamamagitan ng buhok. Pagkatapos niyang bugbugin si Saiban, nilock niya ang pinto at umalis, iniwan ang kawawang si Saiban na deradong binabangga ang pinto ng banyo. Sa sandaling ito, narinig ni Saiban ang ingay ng pagbasag ng pinto mula sa ibang tao. Napansin ni Saiban na ang bakal na pinong banyo ay puno ng mga gasgas. Isang baluktot na panulat ang lumabas mula sa kung saan. Tumigil sa paghinga si Saiban at pinulot ang panulat, hindi inaasahan na sa salamin sa harap niya. Isang multo na puno ng itim na usok ang lumitaw, nakatingin kay Saiban. Ang mga baluktot na linya ay patuloy na dumadaloy mula sa ilalim ng salamin. Takot na takot si Saiban. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Sinarin pala, ang guro, ang dumating sa tamang oras. Takot na tumingin si Saiban sa salamin. Bumalik na sa normal ang lahat. Tumakbo si Saib at kinuha ang aklat na nakuha niya sa aklatan. Naalala niya ang sinabi ni Narin. Itinala ni Loy Githi ang kanyang mga naranasan bago siya namatay sa isang aklat. Baka ito ang aklat na iyon. Sinundan ni Saiban ang nilalaman ng aklat. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa sitwasyon noon. Nakita niya si Loy Githi na nag-iisa at nanginginig na pumasok sa banyo. Palagi siyang nangangarap na magkaroon ng mabubuting kaibigan. Pumunta siya rito ngayon dahil sinabi ng kanyang mga kaklase na tulungan siyang mag-organisa ng isang birthday party dito. Ngunit ang sinumang may kaunting utak ay hindi maniniwala na mayroong oorganisa ng birthday party sa banyo. Tulad ng inaasahan, ang birthday party ay isang dahilan lamang. Ang tunay na layunin ng mga babaeng iyon ay ang ibuli si Lloyd. Pinahira nila ang birthday cake sa mukha ni Lloyd. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay ang patay na daga na nakatago sa ilalim ng cake. Kinulong ng masasamang babae si Lloyd sa banyo. Ito ang huling araw ng semester. Walang makakaalam na nakakulong si Lloyd dito. Lalo na walang darating upang iligtas siya. Unti-unting naging desperasyon ang takot ni Lloyd. Sa ibang panahon, nakita ni Saiban ang mga baluktot na marka na iniwan ni Lloyd at nakaramdam siya ng takot. Paano pa si Lloyd na personal na nakaranas ng mga bagay na ito? Ang kawawang si Lloyd ay nagtiis sa loob ng masikip na banyo na ito sa loob ng 3 buwan. Kahit ang nabubulok na patay na daga ay naging isang bihirang at masarap na pagkain para sa kanya. Kinamumuhian niya ang mga hayop na iyon. Tinatrato niya silang mga kaibigan, ngunit gusto lang nilang patayin siya. Kung ganoon, kahit mamatay siya, hindi niya hahayaan na mabuhay ng payapa ang mga hayop na iyon. Ginamit ni Lloyd ang huling lakas niya. Sinulat niya ang mga sumpa sa aklat para sa mga nanakit sa kanya. Pagkatapos, walang awa niyang ginamit ang panulat para hiwain ang sarili niyang lalamunan. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang sakit. Tanging puot lang sa mundong ito. Labis na nabigla si Saiban pagkatapos basahin ang mga pinagdaanan ni Lloyd. Habang ang multo ni Lloyd ay nasa tabi na, pinapanood si Saiban. Kinabukasan, hindi napigilan ni Saiban na magtanong na rin kung ano ang nangyari sa huli sa mga babaeng nambuli kay Lloyd. Sinabi ni Narin kay Iban na ang mga babae ay nagpakatay sa kulungan matapos ang mahuli. At ang kanilang paraan ng pagmatay ay eksaktong katulad ng isinulat ni Lloyd sa aklat. Nangangahulugan din ito na ang nakasulat sa aklat na ito ay maaaring maging totoo. Sa gabi, walang hang sa silid, ngunit ang aklat ay otomatiko bukas ng pahina. Natuklasan ni Saiban na aklat na ito ay talagang matatawa na encyclopedia ng kamatayan. Ang mga pahina ng aklat ay may kulay na pula na parang nabad sa dugo. Sa aklat, mayroong nga patuloy na tawag para kay Saiban. Parang sinapian si Saiban. Pag-usad patungo sa aklat, biglang may isang kamay na multo ang lumabas mula sa loob ng aklat, hinawakan ang mukha ni Saiban. Biglang nagising si Saiban at napagtanto na isa lang itong masamang panaginip. Gayunpaman, nang siya ay matulog muli, ang multo ni Lloyd ay nakalutang sa ibabaw ng kanyang ulo sa isang nakakatakot na paraan. Kinabukasan, gusto ni Saiban na patunayan kung ang nakasulat sa aklat ay maaaring maging totoo. Isinulat niya ang mga sumpa para kay Kyo doon. Pagkatapos basahin ito, natawa si Kyo, napakawalang kwenta ni Saiban. Alam niya lang magsulat ng mga bastos na salita para maglabas ng galit, hindi matiis ni Saiban ang pang-aasar ni Kyo. Sinipa niya si Kyo sa katawan. Sa pagkakataong ito, nagalit si Kyo, kinuha niya ang gunting at ginupit buhok ni Saiban sa ang fashionabling estilo. Tiningnan ni Saiban ang buhok na nakakalat sa sahig at may nagningning na pagpatay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang kamay na multo ang lumabas. Tahimik nitong itinulak ang aklat sa harap ni Saiban. Ang multo na nakatayo sa tabi ay patuloy na hinihikayat si Saiban na pumatay. Sa sandaling ito, isang ideya lang ang nasa isip ni Saiban, ang patayin si Kyo. Nanginginig niyang hinawakan ang panulat at isinulat ang sumpa ng kamatayan para kay Kyo sa aklat. Sa gabi, biglang lumitaw si Kyo sa harap ni Saiban. Parang sinapian siya, sinampal niya ang kanyang sarili sa mukha ng walang kontrol. Pagkatapos ay tinapaktapakan siya ng multo sa sahig. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Saiban. Ang pagtatapos ay talagang malupit. 3 multo ang humawak kay Kyo. Ginamit nila ang gunting na ginamit Kyo upang gupitin buhok ni Saiban. Hinati nila Kyo sa isang malupit na paraan. Agad na namatay Kyo. Ang dugo ay umagos na parang ilog. Hindi inaasahan ni Saiban na magiging ganito ang lahat. Sa oras na iyon, kahit galit na galit siya, hindi niya gustong patayin si Kyo. Ang aklat na laging nakakabit kay Saiban ay nawawalangon. Nagmamadaling pumunta si Saiban sa aklatan upang hanapin ito. Nang makita niya ang aklat, hindi sinasadyang natuklasan niya ang hiling ng librarian na si Narin. Nakita ni Saiban si Narin na sinumpa ang isang lalaki na nakabitin sa kisam. Pagkatapos nito, ang butas na tumutulo sa kisam ay mabilis na lumaki. Ang dugo ay nagkulay pula sa isang malaking bahagi.
Isang lalaking puno ng dugo ang nahulog mula sa langit. Ito ang nawawalang guro sa balita. Sa sandaling ito, nakita ni Saiban si Rin na nag-iniksyon ng preservative sa kanyang kalbo na ulo. Nagreklamo siya at ikinuwento ang kanyang sariling kwento kay Saiban. Sa oras na iyon, si Narin ay pa at maganda, kakagraduate pa lang. Buong puso siyang gustong maging isang mahusay na guro. Gayunpaman, ang mga kasamahan niya noon iniiwasan siya. Tanging isang guro na lalaki ang kusang lumapit sa kanya. Akala ni Narin ay nakatagpo na siya ng tunay na pag-ibig. Ngunit hindi niya inaasah na gusto lang siyang gamiting masamang lalaking iyon para sa kanyang katawan. Matapos siyang gahasain, labis na nasaktan si Narin. Ngunit naisip niya na ang masamang lalaking iyon ay mas karapat dapat mamatay kaysa sa kanya. Kaya isinulat niya sa aklat, umaasa na ang lalaking iyon ay mamamatay dito. Walang libreng tanghalian sa mundo. Ang bawat taong nagsusulat ng sumpa sa aklat ay dapat gamitin ang kanilang katawan at kaluluwa upang pakainin ang demonyo sa aklat. Patuloy na hinihikayat ni Narin si Saiban na makilahok sa pakikipag-ugnayan sa espiritong ito. Ngayon ay oras na para isakripisyo ni Saiban ang kanyang sarili. Isang kamay ang pumunit sa bibig ni Narin. 3 ulo at 6 na kamay ang lumabas mula sa katawan ni Narin. Takot na takot si Saiban. Ang kakaibang parasitikong nilalang ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa desperadong sigaw ni Saiban, mabilis na sinaksak ng isang kamay ang kanyang lalamunan. Ang sigaw ni Saiban ay biglang tumigil. Naiwan na lang ang mga bakas ng dugo na nagpula sa kanyang puting medyas. Isang dalagita ang pumunta sa latan para humiram ng aklat. Biglang nahulog sa tabi niya ang aklat na multo na nagtatala ng mga pagpatay. Isang babaeng librarian ang tumulong sa dalagita na kunin ang aklat. Pinayuhan niya ang dalagita na basahin ang kawili-wiling aklat na ito. Si Saiban pala, ang mahiyain na dalagita na nagbabasa ng aklat. Ang sumpa ng aklat na multo ay hindi pa tumitigil. Sino ang susunod na malasin? Sa umaga, isang mag-aaral na lalaki ang dumating sa paaralan. Naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Ninerbiyos siya at bumilis ang takbo papasok sa building ng pagtuturo. Biglang lumitaw sa labas ang isang itim na anino. Takot na takot siyang sumigaw at tumakbo ng mabilis papasok sa akatan. Parang biglang nahulog ang mga aklat sa estante. Nataranta siyang umatras pero nasukol siya sa isang sulok. Wala na siyang makakasan. Maaari na lang siyang sumigaw. Siya ay ginapos. Napagtanto niya na ang lahat ng nangyari ay biro lang ni Tim at Ping. Ang layunin lang nila sa paggawa ng ganoong kalaking kalokohan ay ang kopyahin ang kanyang takdang aralin. Galit siyang nakipagtalo. Kaya ipinatikim ni Tim sa kanya ang amoy ng mabahong medyas. Sa kalang banda, isang matabang at malupit na guro ang lumapit sa Jewish stand. Ang pangalan ng gurong ito ay Kwai Kuan. Narito siya upang singilin ang utang ng may-ari ng Jewish stand na si Ni. Dumating ang isang batang guro na gwapo at pinayuhan si Kwai Kuan na maging mait sa kanyang influensya. Nang makita ni Kwai Kuan ang gwapong lalaki, agad na lumambot ang kanyang ugali. Sa sandaling ito, dumating din ang punong guro para makitsismis. Nakita ni Kwai Kuan na dumating siya sa tamang oras. Mabilis niyang iniba ang usapan at pinilit ang punong guro na magbayad. Mabilis na tumakas ang punong guro habang hinahabol ang punong guro. Natuklasan ni Kwai Kuan na ang mga pader ay puno ng mga nakakainis na litrato na nagpapang-asar sa kanya. Galit niyang pinunit ang huling litrato. Hindi niya inaasahan na ang litratong iyon ay mayroong nakatagong sikreto. Pagkatapos, si Kwai Kuan ay binomba ng harina sa mukha. Nahuli ng guro na si Kwai Kuan ang dalawang maliit na demonyo na sina Tim at Ping at tinuruan sila ng isang malaking alin. Nagalit sina Tim at Ping at nagpasya silang maghiganti sa mataba at masungit na guro na ito. Sa kalaliman na nagbalabal sina Tim at Ping ng puting tela at palihim na pumasok sa silid ni Teacher Kwai Kuan. Nagsuot sila ng maskara ng demonyo. Sa pagkakataong ito, tiyak natatakot nila si Teacher Kwai Kuan. Nagtago sila at naghintay na lumabas ang biktima. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng takong ng sapatos ni Kwai Kuan sa sahig. Biglang lumabas sina Tim at Ping. Hindi nila inaasahan na ang Kwai Kuan sa harap nila ay may katawan lang at walang ulo. Hindi nakapagtatakot sina Tim at Ping sa iba, sa halip ay sila pa ang natakot. Sa pagdidilig ng halaman sa greenhouse, bigla siyang nakakita ng isang kamay sa lupa. Iyon ang bangkay ni Teacher Kwai Kuan. Naghinala ang pulisya na pinatay si Kwai Kuan noong hapon bago ang insidente. Ang posibleng motibo sa pagpatay ay ang alitan sa utang. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ang ulo ni Teacher Kwai Kuan. Takot na takot sina Tim at Ping. Ang nakita nila kagabi ay tiyak na ang multo ni Kwai Kuan. Sa sandaling ito, may natuklasan silang masamang bagay. Naihulog ni Tim ang kanyang telepono sa silid ni Teacher Kwai Kuan. Dahil dito, nag-away silang dalawa. Ngunit pagkatapos ng away, kailangan pa rin nilang kunin ang telepono. Ang dalawang duwag ay nagpasya na pumunta sa templo at mag-imbita ng isang batang monghe upang samahan sila upang magkaroon ng lakas ng loob. Ngunit nakakatawa, ang batang monghe na ito ay natatakot din sa multo. Ang tatlong duwag ay nag-isa na lang na pumasok sa dormitoryo ni Kwai Kuan. Natuklasan ni Tim dito ang kanyang nakakainis na gawa. Ang guro na dati nilang pinaglaruan ay wala na. Hindi pigilan ni Tim na magsisi. Itinago niya ang litrato, nagpasya na itago ito bilang alaala. Hindi natagpuan ang telepono ni Tim sa dormitoryo. Ang tatlong duwag ay nanginginig na pumasok sa silid-aralan. Ang kamay ni Kwai Kuan ay kumikinang pa rin sa alahas, tanging puno lang ng dugo. Nang malapit na silang magtagpo, biglang tumayo ang walang ulong guro. Ang tatlong duwag ay takot na takot. Sa kanilang tatlo, ang batang monghe ang nagpakita ng napakagaling na kakayahan. Siya ang pinakamabilis tumakbo at ang kanyang isip ay uminit. Talagang tumawag siya sa telepono, tinanong ang walang ulong guro kung maaari niyang ibalik ang telepono kay Tim.
Lalong nakakagulat na dinala talaga ng kanyang katawan ang telepono sa harap nila. Tumingin si Teacher Kwek Kwan sa dalawang takot na bata. Hindi niya alam kung saan nahulog ang kanyang ulo. Gusto niya silang aliwin para hindi matakot, ngunit hindi narinig mga bata ang kanyang malalayong pag-alo. Naramdaman nila na ang baluktot na guro sa harap nila ay parang may gustong sabihin. Tama, si Teacher Kwek Kwan ay talagang nangangailangan ng kanilang tulong. Ang walang guro ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para gumit ng body language. Sa huli, naintindihan din ng dalawang estudyante ang kanyang ibig sabihin. Sa kanyang nakakatawang pagtatangha, gusto niyang hanapin ang niyang ulo. Agad na tumanggi ang dalawang bata ng walang awa. Si Teacher Kwek Kwan ay parehong malambot matigas. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang mga bata na tulungan siyang hanapin ang kanyang ulo. Gayunpaman, pansamantala lang ang pangako ng mga estudyante. Ayaw nilang saktan ang kanilang sarili para lang hanapin ang ulo ng multo na iyon. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan ni Tim ang mga nakakainis na litrato ni Teacher Kwek Kwan. Seryosong isinulat ni Teacher Kwek Kwan ang mga nakakamotivate na komento. Ang kabaitan na ito ay gumalaw sa puso ni Tim. Kinabukasan, sinabi ni Ping kay Tim na nakita rin ng punong guro ang multo ni Kwek Kwan. Dahil ang punong guro ang may pinakamalaking utang sa kanya, kaya di nang nag-practice ng social dance ang punong guro, lumapit si Teacher Kwek Kwan. Sa ganitong paraan, pinilit ni Kwek Kwan ang punong guro na sumayaw kasama siya hanggang umaga. Huwag nang pag-usapan kung gaano kinamumuhian ng punong guro. Ngayon, ang mga taong nangutang kay Kwek Kwan ay takot na takot. Walang nakakaalam kung sino ang susunod niyang hahanapin. Sa gabi, si Kwek Kwan ay malayang naglalakad sa campus. Nagising si Tim sa tawag ni Teacher Kwek Kwan. Sinundan niya ang boses at tumingin sa ilalim ng kama. Nakita niya ang baluktot na ulo ni Kwek Kwan na pinagagalitan siya dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Agad na nagising si Tim. Walang kakaiba sa silid, ngunit hindi na makatulog si Tim. Naalala niya ang kanyang pangako kay Teacher Kwek Kwan. Ang kanyang konsensya ay medyo hindi mapakali. Kinabukasan, balak ni Tim na kumbinsihin si Ping na sumama sa kanya para hanapin ang ulo ni Kwek Kwan. Sinabi ni Ping na kung gusto niyang mamatay, huwag siyang damay-damay. Agad na idiniin ni Tim si Ping sa pader. Natulala si Ping, iniisip na ang damdaming ito ay talagang nakakakilig. Ang kanilang mga mukha ay lalong lumalapit sa isa't iisa. Ang kapaligiran ay biglang napuno ng pagmamahal. Nang ipikit ni Ping ang kanyang mga mata, naghanda na siyang gawin ito kasama si Tim. Bigla siyang itinulak ni Tim. Banta ni Tim kay Ping na kung hindi siya sasama sa kanya upang hanapin ang ulo, isisiwalat niya ang tungkol sa pagnanais ni Ping na halikan siya. Wala nang magawa dahil sa kanyang dangal. Sumama na si Ping sa kanya. Agad na kumilos ang dalawa, ngunit hindi maalala ni Kwek Kwan kung ano ang nangyari bago siya namatay. Ngayon, nararamdaman lang niya na ang kanyang buong katawan ay malamig. Dahil dito, hinulaan ni na Tim at Ping na ang ulo ni Teacher Kwek Kwan ay nakatago sa refrigerator. Kaya ang una nilang pinaghihinalaan ay ang tindera ng inumin na si Ni. Siyempre, may alitan sa utang si Ni kay Teacher Kwek Kwan, kaya ang motibo sa krimen ay napakalinaw. Sina Tim at Ping ay sumingit sa bahay ni nang wala siya at hinalughog ang kanyang refrigerator at freezer at nang makita ni Ping ang ulo. Nakabalik na si Ni, galit na tinuligsa ni Ping si Ni na malupit at inihandog ang kutsilyo bilang ebidensya. Ngunit ang resulta ay ang nasa loob ng refrigerator ay isang bilog na pakwan. Natulala ang ilang tao sa lugar na iyon dahil di si Ni ang may kasalanan, kaya ang kakaibang school guard na si Hang ang naging susunod nilang pinaghihinalaan. Mukhang may itinatago si Hang sa loob ng bodega, kaya hindi niya pinapapasok ang iba. Kaya nagplano sina Ping at Tim. Si Ping ang mag-aaya kay Hang na umalis, at si Tim naman ang papasok sa bodega. Ngunit nakalock ito. Habang hindi alam ni Tim kung paano buksan ang lock, dumating si Teacher Kwek Kwan at binasag ang padlock. Agad na naghanap ang dalawa sa loob ng bodega. Sa huli, napunta ang kanilang tingin sa isang kahina-hinalang refrigerator. Biglang dumating si handsome Teacher Not, kaya nagmamadaling nagtago si Tim sa loob ng refrigerator. Hindi inaasahan, nasa loob pala ng refrigerator ang ulo ni Teacher Kwek Kwan. Ang dating mabait na si Teacher Not ay naging kakaiba. Ngayon, mukhang napakabangis niya. Hawak ang lagari, dahan-dahan siyang lumapit sa refrigerator na parang isang mamamatay tao. Bigla niyang binuksan ang pinto ng refrigerator. Sabay na lumitaw sina Tim at ang ulo ni Teacher Kwek Kwan sa harap niya. Inihataw niya ang lagari kay Tim at agad namang kinagat ng ulo ni Teacher Kwek Kwan ang kamay ni Not. Sa sandaling iyon, naalala ni Teacher Kwek Kwan ang lahat. Ang gwapong si Not na ito ay ang halimaw na pumatay sa kanya, ngunit walang pagsisisi si Not. Sa halip, gusto pa niyang pumatay muli. Habang hinahabol niya si Tim para patayin, bumalik na sina Ping at Hang, ngunit walang kakayahang lumaban si Hang. Agad siyang napabagsak, si Ping pa rin ang mas mapagkakatiwalaan. Ginawang bola ni ang ulo ni Teacher Kwek Kwan. Sinipa niya ito at nawalan ng malay si Not. Tinali na si Not at pagtatanong nila, inamin ni Not ang dahilan ng pagtay kay Teacher Kwek Kwan. Nang mag-ikot si Teacher Kwek Kwan noong gabi yun, hindi niya sinasadyang nahuli si Not na may ginagawang kalokohan sa isang estudyanteng laki. Agad na kinuna Teacher Kwek Kwan ng ebidensya. Inaktahan niya si Not na hindi karapat maging guro. Balak niyang gamitin ang video para isumbong si Not. Walang pag-aalinlangang pinatay ng halimaw na si Not si Teacher Kwek Kwan. Ginamit niya ang kanyang lakas para hiwain ito ng paulit-ulit at tumalsik ang dugo Teacher Kwek Kwan kay Not. Pagkatapos, binalak ni Not na ilibing si Teacher Kwek Kwan sa loob ng greenhouse. Hindi niya inaasahan na babangon si Teacher Kwek Kwan, ngunit hindi ito makatayo at nahulog sa hukay. Aksidenteng naputol ang ulo niya sa paghukay ni Not. Takot na matuklasan ang kanyang masamang ginawa, nagmamadaling inilibing ni Not ang bangkay ni Kwek Kwan at ipasok ang ulo nito sa refrigerator. Naliwanagan ang lahat ng katotohanan at nag-alay sina Ping at Tim ng mga bulaklak para kay Teacher Kwek Kwan.
Tunay nilang inaasahan na makakapagpahinga na si Teacher Kuey Kwan. Ang dating mabait na si Teacher Kuey Kwan ay wala ng galit sa kanyang puso. Binigyan niya si Naping at Tim ng regalo, labis ang tuwa ng dalawang bata, binuksan nila ang magandang kahon. Ngunit hindi nila inaasahan na bigla silang babagsakan ng harina, tulad ng ginawa nila noon sa panloloko kay Teacher Kuey Kwan. Sa pagkataong ito, gumanti na si Teacher Kuey Kwan. Masayang hinila sila ni Teacher Kuey Kwan upang sumayaw, walang galit, walang buhay o kamatayan, mas masarap sumayaw na kasama. Sa tanghalian, sa kantin ng paaralan sa gabi, malinaw na maririnig ang tunog ng paghiwa ng buto. Ang sariwang karne ay hiniwa ng mata kutsilyo. Ibinabalot ng dera sa kanti ang hiniwang karne sa puting tela, at ang balot ay inilalagay sa kaldero. Kumakalat ang bangong amoy ng karne. Isang kaibang ngiti ang nakapaskil sa mukha ng tindera. Sa sandaling yon, labas asang mangkutabaw ng buto na luto sa espesyal na recipe. Si Kong ay isang vlogger na mahilig tuklasin ang katotohanan. Ngayon, gusto niyang tuklasin ang maliit na ni Tita Rong. Napakasikat ngayon ng kainan na ito sa paaralan. Dati, hindi sikat ang maliit na kainan na ito. Simula nang ilabas ni Arong ang kanyang masarap na bagong produkto, ang sabaw ng buto ng baboy, dumagsa ang mga customer. Nagduda ang lahat na may problema ang sabaw ni Arong. Lalo na at ang anak ni Arong ay isang drug dealer. Ano kaya ang inilalagay niya sa sabaw ng buto ng baboy? Bakit ba baliw na baliw ang lahat dito? Sinamantala ni Kong ang pag-uwi ni Arong at pumunta siya sa store. Gusto niyang i-live stream kasama ang kanyang mga kaibigan at tignan ang niluluto ni Arong sa kaldero. Nang bubuksan na sana ni Kong ang takip ng kaldero, dali-daling lumabas si Irong at pinigilan siya. Kapag mas lalo siyang pumipigil, mas lalo siyang kahina-hinala. Nag-away sila at natapon ang kaldero ng sabaw. Mabilis na itinago ni Irong ang balot ng tela, ngunit hindi niya nailagay sa itago ang mga butong nakakalat sa sahig. Nagulat si Kong nang makita niya ang mga bungo. Tinanong niya kung ulo ba iyon ng pusa at aso. Nagbebenta si Irong ng karne ng aso na sinasabi niyang karne ng kambing. Galit na galit ang mga estudyante. Inangat nila ang kanilang mga cellphone at ginawang target ng online criticism si Irong. Masamang tumingin si Irong sa kamera. Ibinuhos sa kanya ang mga mapanirang puring salita. Ngunit hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagiging walang magawa. Hindi niya rin alam kung bakit siya nadamay sa walang kabalat kabuluhang gulo na ito. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga estudyante. Pinag-uusapan nila kung nakakuha ba talaga si Irong ng pusa at aso sa likod ng gusali ng klase para kainin ng mga estudyante. Si Kong ay nakangdakang bayani dahil sa paglalanta ng totohanan. Niyak siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nasaktan si Kong dahil kalalagay lang ng tato click sa kanyang leg. Noong araw na iyon, masayang tinatamasa ni Kong ang paghanga ng kanyang mga kaklase. Isang walang galang na tao ang nakabangga kay Kong. Nagmadali si Kong na habulin para tignan kung sino ang bas na ito. Ang nakabangga kay Kong ay nakasuot ng itim. Mukhang sinasadya niyang dalhin si Kong sa walang taong gift. Pagkatapos, kinuha niya ang isang matalim na malaking kutsilyo mula sa kanyang hood. Mabilis siyang umatake kay Kong. Takot na takot si Kong at tumakbo palabas ng gife. Nakuha niya ang atensyon ng mga kaklase niya. Sa pagkakataong ito, bigla na lang naglaho ang lalaking nakaitim. Galit na galit si Kong. Kamakailan lang, ang tanging kagalitan niya ay si Irong. Naisip niyang malamang na si Irong ang nag-utos sa lalaki na saktan siya. Kaya galit na galit si Kong na hinanap si Irong para tanungin siya. Nang panahong iyon, kaka-receive lang ni Irong ng panibagong papel na may panlalait. Pumasok si Kong at tinanong siya, kinasak ba niya ang lalaking nakaitim? Tinipon ni Kong ang lahat. Sinisisi niya si Irong sa pagpapakain sa mga estudyante ng karne ng pusa at aso. Tinuro niya ang larawan ni Arong at ng kanyang anak. Sinabi niyang sigurado siyang lalaking nasa larawan ang sumusubaybay sa kanya. Ang anak niya, kung tutuusin, ay adik at may criminal record. Biglang may nakita si Kong na aninong dumaan sa kwarto ni Arong. Nagpumilit siyang pumasok para tignan. Pero walang ibang tao sa loob bukod kay Arong. Hindi na kinaya ng mga staff ng kantin ang pagiging bastos ni Kong. Sinabi niya sa mga kaklase niya na patay na ang anak ni Arong isang buwan na ang nakakaraan. At hanggang sa paglilibing, hindi pa rin nahanap ang ulo. Gaano kaya kasakit para sa isang ina ang mawalan ng anak? Medyo nagulat si Kong. Sinubukan niyang ibahin ang usapan tungkol sa pagpatay ni Arong sa pusa at aso para ilihis ang atensyon. Ngunit dumating ang guro na may hawak na ulat. Sinabi niya sa lahat na buto ng manok ang niluluto ni Arong, hindi buto ng pusa o aso. Sa pagkakataong ito, mula sa pagiging dakilang bayani, si Kong ay naging isang bastos na nambubuli sa matanda. Ang mga taong dating humanga sa kanya ay gusto na ngayon na humingi ng tawad si Kong kay Arong dahil sa paninira niya dito. Pinatawag ng paaralan ang mga magulang ni Kong dahil sa insidenteng ito. At bukas, kailangan niyang mag-public apology kay Arong sa flag ceremony. Kung hindi, maaari siyang maklong. Galit na galit si Kong ngunit pakiramdam niya ay inagrabyado siya. Ang lahat ng ginawa niya ay para tulungan ang iba na alamin ang katotohanan. Bakit siya lang ang naparusahan sa huli? Ngunit naisip ng ibang mga lalaki na gusto lang ni Kong maging sikat at makakuha ng atensyon. Sa halip na guluhin pa si Irong, mas mabuting magsorry na lang siya. Narinig ni Kong na kahit ang kanyang mga kaibigan ay hindi na siya sinusuportahan. Nagalit siya. Ang mga lalaking teenager ay madaling pabigla-bigla. Kung hindi sila nagkakasundo, nag-aaway agad sila. Ang resulta ng awat tuluyan ng iniwan si Kong. Sa gabi, mag-isa at malungkot na nakaupo si Kong sa sulok na kura ng paaralan. Ang sigaryo, na hindi angkop sa kanyang edad, ay hindi nakatulong para mapawi ang kanyang kalungtan. Sa madilim na sulok, hindi maiwasang maalala ni Kong ang eksena kung saan niya sinisiraan si Irong. Ang ekspresyon ng pagiging inagrabyado ni Irong.
Ang sobrang lungkot na mukha ni Arong nang banggitin niya ang kanyang anak. Ang eksena kung saan siya pinipilit ng kanyang mga kaklase na humingi ng tawad. Sa totoo lang, alam ni Kong sa kanyang puso na mali siya. Umiiyak at sumisinga siya. Sa huli, nagtipon siya ng lakas ng loob para mag-live stream. Taos puso siyang humingi ng tawad para sa kanyang mga ginawa. Talagang hindi madaling aminin ang pagkakamali. Pagkatapos ng live stream, masama pa rin ang pakiramdam ni Kong. Sa sandaling iyon, sinabi ng kaibigan ni Kong sa kanya na minumura siya ng mga tao online. Lumabas na in-upload ng kanyang kaklase ang video noong hapon. Ibinunyag ng kanyang kaibigan sa video na siniraan niya si Irong para lang maging sikat. Sinabi pa niya na mag-upload si Kong ng video ng paghingi ng tawad dahil sa ingay sa social media. Ngunit malinaw na humingi ng tawad si Kong dahil sa kanyang pagsisisi. Ngayon, ang video ng kanyang kaibigan ay ginawang imposible para sa kanya ang magpaliwanag. Si Kong ay naging katawa-tawa sa lahat. Ang tunog ng hiyaw ng pusa ay nakagambala sa pag-iisip ni Kong. Tinitigan ni Kong ang pusa na nagliliwanag habang nagiging mas agresibo ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang kawawang pusa ay naging bangkay ng pusa sa loob ng bag ni Kong. Nagpalit ang eksena at nagdesisyon si Irong na manatili sa paaralan hanggang sa katapusan ng buwan. Ilang sandali ang lumipas, nang walang nakatingin, palihim na pumasok si Kong sa kwarto ni Irong. Balak niyang gamitin ang bangkay ng pusa para isisi kay Irong upang makaganti. Ngunit hindi niya inaasahang makakakita siya ng mas nakakakilabot na eksena. Kandila, alay, litrato, ang kwarto ni Irong ay parang isang ritual. Nagdesisyon si Kong na i-video ang lahat at i-post online. Ngunit biglang nagloko ang cellphone niya sa mahalagang sandaling ito. Biglang lumabas ang isang lalaking nakaitim sa likod ni Kong. Hinawakan ni Kong ang kanyang hininga at lumingon, ngunit walang tao sa likod niya. Isang kamay ng multo ang biglang sumampal sa mukha ni Kong. Takot na takot si Kong at galit niyang tinanong ang lalaking nakaitim kung siya ba ang anak ni Arong. Bulong ni Kong kung ano ang dahilan ng pagkawalay ng ulo. Kung matapang ka, ipakita mo ang mukha mo kay Kong. Ang lalaking nakaitim ay isang tapat na tao. Nang sabihin ni Kong na ipakita niya ang kanyang mukha, agad niyang tinanggal ang kanyang hood, ngunit walang ulo sa ilalim. Tanging itim na usok lang. Takot na takot si Kong at tumakbo. Mukhang multo ang nakita niya. Tumakbo siya sa classroom para humingi ng tulong sa mga guro. Ngunit hindi naniniwala ang mga guro sa multo at naisip nilang masyadong marami lang ang nagamit na gamot ni Kong. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga guro ay hindi na naniwala kay Kong at lubos siyang naapektuhan. Kailangan niyang ilabas ang tunay na mukha ni Arong at ng multong anak niya, para makita ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kumuha si Kong ng cutter at pumunta ulit sa kwarto ni Arong. Gusto ba talagang mamatay ni Kong? Natagpuan ni Kong ang isang balot ng puting tela sa altar, at gusto niyang tignan kung ano ang nakatago sa loob. Nagulat siya at halos mawalan ng ulirat nang makita niya na isang ulo pala ng tao ang sa loob. Naalala ni Kong na hindi pa pala nakikita ang ulo ng anak ni Arong. Kaya pala, takot na takot si Kong at gusto niyang tumakas, ngunit hinaraan siya ng lalaking walang ulo. Pagbalik ni Arong, pinaalis niya ang multo ng kanyang anak. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Kong kay Arong. Nangako siyang hindi na siya magsasalita tungkol sa nangyari ngayong gabi at hindi na niya guguluhin pa si Arong. Sa simula, ayaw ni Arong na guluhin pa siya ni Kong, ngunit patuloy siyang sinaktan ni Kong. Ngayon alam na rin niya ang sekreto na gumagamit siya ng ulo ng tao para sa sabaw. Hindi na siya maaaring manatili. Sinaksak ni Arong ang tiyan Kong, ngunit ito ay simula pa lamang ng bangungot. Si Arong ay mukhang mabait, ngunit sa katunayan ay isang walang awang kulto. Dahil matagal na niyang pinananatili ang operasyon ng kainan, gusto niyang makasama ang kanyang anak magpakailanman, gusto niyang panatilihin ang kanyang pananampalataya. Ngunit ang kanyang payapang buhay ay sinira ni Kong. Galit na galit niyang tinanong si Kong kung masaya ba siya, ngayong alam na niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Sabi niya, ano naman kung ginagamit ko ang ulo ng aking anak sa sabaw. Sa bawat pangungusap niya, sinasaksak niya si Kong, tumatalsik ang dugo, at hindi siya tumitigil. Sa dilim ng gabi, tahimik na nangyayari ang isang malup na pagpatay sa kantin ng paaralan. Kinabukasan, normal pa ring inihahain ang masarap na sabaw ng buto ng baboy ni Arong. Masayang kumain ang lahat at pinupuri nila kung gaano kasarap ang sabaw ngayon. Lihim na ngumiti si Arong nang may isang misteryosong ngiti. Biglang may nakitang lalaking estudyante na may tatoo sa karne, at agad na natakot ang mga estudyante at tumakbo. Kilala na nila ang tatoo na iyon, ito ay ang click tatoo na ipinatatoo ni Kong sa kanyang liig. Ang tuyong gintong dahon ay nakakalat sa mga nasirang sulok ng paaralan. Sa isang kampus na puno ng buhay, mayroon ding mga madilim at tiwangwang na lugar. Sabi ng alamat, sa dulo ng pasilyo ng lumang gusali, may isang abandonadong klinik. Kapag umupo ka sa wheelchair sa loob ng klinik at tumalikod sa pinto, lilitaw ang multo ng nurse ng paaralan at tutuparin ang iyong kahilingan. Lumipat ang eksena kay Kon na isang estudyanteng may mahusay na performance. Palapit na ang final exam at ang tatlong bad students ay nag-aalala na hindi sila papasa. Pinilit nila si Kon na kopyahin ang mga sagot para sa kanila, pero hindi sila sinunod ni Kon kaya sinaktan nila siya. Sa totoo lang, hindi lang ang tatlong iyon, lahat ng estudyante sa paaralan ay hindi gusto si Kon.
Inihagis nila ang mga libro ni Con sa putik, inagaw ang kanyang upuan, at minsan ay sinisipa pa siya. Ang tatlong bad students na iyon ay hindi alam kung saan nila narinig ang chismis tungkol sa multong nurse. Hindi rin sila napigilan ng sign na bawal pumasok. Dinala nila si Con sa nakakatakot at madilim na klinik. Mukhang may nakita si Con na anino babaeng nurse na dumaan sa likod ng kortina, ngunit sa isang iglap, nawala na ito, at ang natira ay ang tatlong nambubuli. Nakita ni Neo na may kulot ang buhok ang wheelchair sa kwarto. Walang ingat siyang naglaro. Pinagsabihan siya ni Min na ito ang mahalagang wheelchair sa ritual. Agad na tinali ng tatlo si Con doon. Inutusan nila si Con na kapag lumabas ang multong nurse, ipagdasal niya na pumasa ang tatlo sa exam. Hindi napigilan ni Con ang magbiro. Kahit multo, hindi kayang tulungan ang mga bobo na ito. Nagalit ang tatlo at pinagbantaan si Con na kung hindi siya susunod, siguradong mamamatay siya. Pagkatapos, iniwan nila si Con at tumakbo para sirain ang poster ng parangal ni Con. Sa huli, nahuli sila ng guro. Sinisi sila ng guro sa pambubuli nila sa kaklase nila kahapon. Kung hindi sila papasa sa exam na ito, sasabihin ng guro sa kanilang mga magulang na kailangan nilang ulitin ang taon. Kung ulitin nila ang taon, marami silang mawawala. Ang isa ay sinaktan ng kanyang ama, ang isa naman ay hindi pinayagan na bumili ng kanyang paboritong kotse. Tanging si Con lang ang pag-asa nila. Umaasa silang magdadasal siya sa multong nurse. Malapit na ang exam, at ang kawawang si Con ay nakakulong pa rin sa klinik. Walang nakakarinig sa kanya. Biglang umihip ang isang malamig na hangin at binuksan ng hangin ang nakasarang pinto. Ang anino ng multong nurse ay nagpakita ulit sa likod ng puting kurtina. Naririnig ang nakakatakot na tawa. Sa isang iglap, nasa likod na ni Con ang multong nurse. Tinanggal niya ang tali ni Con at sabay na inakit si Con sa kanyang boses parang multo. Tinanong niya si Con kung bakit hindi siya nagdadasal. Hindi sumagot si Con. Paulit-ulit siyang nagtanong at nakita ni Con na ang walang lamang wheelchair ay biglang umandar sa likod ng kurtina. Biglang lumitaw ang anino ng nurse sa wheelchair. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang isang wheelchair sa likod ng kurtina. Akala ni Bom na may ibang tao doon kaya dali-dali siyang tumingin sa paligid. Biglang bumagsak ang puting tela sa kanyang ulo at tinakpan ito. Habang nagpupumiglas siya, tinitigan siya ng multong nurse na sa wheelchair. Biglang mandar ang na hindi nakasaksak sa utos ng multong nurse. Direktang sumugod ang drill kay Bom at bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan. Ang eksena ay mabilis na naging pula sa nakakatakot na kulay ng dugo. Lumipat ang eksena ng tumakbo si Con pabalik sa klase, tapos na ang exam. Nang makita nila si Con, agad na tanong ni Neo at Min kung nagdasal ba siya para sa kanila, at sa pamimilit ng dalawa, buong tapang na sinabi ni Con na nagdasal siya. Sa sandaling iyon, natagpuan ang bangkay ni Bom. Nakakakilabot ang kanyang pagkamatay. Narinig ni Con ang balita at tumawa. Sinasabi niya habang tumatawa at namimilipit ang kanyang mukha na totoo ang alamat. Natupad ang kanyang hiling. Natakot si Neo at Min nang marinig nila iyon. Pinilit nila si Con na sabihin kung ano ang kanyang hiniling. Ang mga eksena ng pampuli sa kanya ay nagbalik sa kanyang isipan. Matagal nang kinasusuklaman ni Con ang mga nambubuli na ito. Kaya nang tanungin siya ng multong nurse tungkol sa kanyang hiling, galit na galit niyang sinabi ang kanyang hiling. Ito ay Nanyo, Mom, at Min, lahat ng tatlo ay dapat mamatay. Narinig ni Nanyo at ang hiling ni Con ay galit at natakot sila. Ang tawa ni Con ay naging kakaiba. Hindi alam ni Nanyo, Min kung ano ang gagawin. Nagmamadali silang tumakbo, umaasang makatakas sa kamatayan. Hindi nila inaasahan na naghihintay na pala sa kanila ang nakamatay na wheelchair sa hagdanan. Makasariling itinulak ni Min si Neo patungo wheelchair. Galit na galit si Neo sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras para isipin kung gaano sama ang isang to. Isang ghostly na kamay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Malakas na binuka ng multong nurse ang kanyang bibig na parang club. Tumunog ang matinis niyang tawa. Inangat niya ang mukha ni Neo at tinaas siya. Nang matagpo si Neo ng kanyang mga klase, nabali ang kanyang liit at tumik ang dugo sa dingding. Sa isa pang pangyayari, si Min ay tumatakbong balisa papunta sa training ground. Bigla, hinarangan ng wheelchair ng kamatayan ang kanyang daan. Si Min nahulog patalikod at lumabas na ito ay ang multo ng nurse. Hinawakan niya ang buhok ni Min, hinila siya patungo sa basketball hoop. Ang lupa pagkatapos ng ulan ay may maraming puddles. Sa ibabaw ng tubig, si Min ay tila gumagalaw sa sarili niyang paraan. Ngunit sa anino sa tubig, malinaw na makikita ang multo ng nurse na humihila sa kanya. Si Min ay nasasaktan at natatakot. Parang dirinig niya ang mga yapak ng kamatayan na lumait. Nagpalit ang eksena sa isang malinaw na pudol na namumula sa dugo. Isang sapatos na lang ang nakahiga sa lupa, at ang may-ari nito ay patay na sa ilalim ng basketball hoop. Ang dugo ay umaagos ng malakas. Ang dugo sa basket ay tuloy-tuloy pa ring tumutulo. Sa isang araw, 3 madugong insidente ang naganap sa paaralan. Nagmamadali ang mga guro na ipagpaliban ang pagsusulit at pinauwi ang mga mag-aaral. Ngunit ang takot ng mga estudyante ay lumabas na. Balisa nilang tinanong ang mga guro para sa impormasyon tungkol sa mga patay. Tanging si Con lang ang nakatayo sa sulok na may mapagmalaking ngiti. Sa sandaling ito, isang hikilalang tao ang gumamit ng bola para patumbahin ang tubig ni Con. Ginamit nila ang pagkakataong ito upang manggulo na nagnanais na hubarin ang damit ni Con para punasan ang bola. Ngayon, iba na sitwasyon, pinatay na
ni Con ang tatlong tao. Binalaan niya ang mga ito na baka gusto rin nilang maging katulad ninyo. Ang sinabi niyang ito ay nagalit sa lahat. Galit na galit ang mga estudyante. Nag-away sila kay Con. Si Con ay may matinding galit at gustong maghiganti sa kanilang lahat. Nagmamadali siyang pumunta sa klinik. Sa isip niya, iisa lang ang nasa isip niya paghihiganti. Mahusay niyang tinulak ang wheelchair sa harap ng pinto. Pagkatapos ay umupo siya sa upan. Galit na binanggit niya ang pangalan ng mga estudyanteng bumubuli sa kanya. Hindi alam gaano katagal. Nakatlog si Con sa wheelchair at biglang nagising sa malamig na kamay ng multo ng nurse. Tiningnan niya ang figura ng multo ng nurse. Tinanong niya kung ang tatlong tao ay namatay ngayong araw dahil sa kanhiling. Tuwang pa si Con nang buha niya ang sagot ng multo nurse. Hindi siya kapaghintay na humiling ng isa pang ling. Sinabi niyang gusto niyang mamatay ang lahat ng mga bumubuli sa kanya. Sinagot ng multo ng nurse na walang problema, ngunit hindi rin siya gagana ng libre. Yumuko siya sa tainga ni Con at bumulong. Bawat patay na katawan ay dapat palitan ng isang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na nabulok ang tatlong daliri ni Con. Ito ang presyo para sa tatlong tao kanina. At ang mga bumubuli kay Con ay may kabuang 33 tao. Pagkatapos maranasan ang matinding sakit ng pagkawala ng kanyang mga daliri, paano pa makakayanan ni Con ang presyo para sa 33 buhay? Dali-dali niyang binawi ang kanyang hiling, ngunit huli na ang lahat. Paano makikipagbargain sa kanya ang isang demonyo? Ang wheelchair ng kamatayan ay naglakbay sa buong campus. Isang walang katulad na paghahanap ang malapit ng maganap. Nahulog mula sa rooftop, tinamaan ng bigla ang bala. Kung saan man magpunta ang wheelchair, may mga patay na katawan na nakakalat. Ang dugo ay umaagos na parang ilog. Bago makuha ng multo ng nurse ang isa pang buhay, isa pang bahagi ng katawan ni Con ang nabubulok. Mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang mga kamay, unti-unti siyang nawalan ng kapunuan. Ngunit ang paghihirap ay di pa tumitigil. Bago padalhin ng multo ng nurse ang 33 na bangkay, hindi niya hahayaang mabulok si Con hanggang mamatay. Pagkaalis pa lang niya sa klinik, si Con ay malakas na hinila papasok ng multo ng nurse. Sa walang lamang pasilyo, tanging ang malagim na sigaw ni Con ang umalingaw-ngaw. Ang mahinang ilaw sa klinik sumasalamin sa hugis ng wheelchair. Isang grupo ng mga bagong mag-aaral sa paaralan ay hindi napigilan ang kanilang pagiging mausisa. Nagpunta sila sa klinik upang tuklasin ito. Nakita nila ang maalamat na wheelchair at itinulak ito sa harap ng pinto. Isang matapang na babaeng kaaral umupo sa upuan at humiling ng isang hiling. Sa likod ng puting kurti sa tapat, ang figura ng multo ng nurse ay nakatitig sa walang muwang na grupo. Naglabas ito ng isang nakakakilabot na tawa. Sa madilim na gabi, ang isang grupo ng mga performer na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang tae ay sumasayaw ng nakakatakot na sayaw. Bawat paaralan ay may sariling kwento ng multo. Ang mga kwento ng multo ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa huli, wala ng paraan upang patunayan ang mga ito. Ang mga kwento ng multo ay nilikha sa dilim. Nagmula sa malalim na takot sa puso ng mga mag-aaral. Inisip nila na sa gabi, ang campus ay hindi na sa mga mag-aaral kundi sa mga multo. Nagsimula ang kwento ng buong tapang na sinabi ni B.A. na ang mga multo ay gawa-gawa lamang. Nagbigay siya ng teorya ng quantum at sinipi ang particle energy. Nagbigay rin siya ng data statistics. Sa madaling salita, ang kanyang konklusyon ay walang multo. Upang gawing mas kapanipaniwala ang kanyang konklusyon, niyaya niya ang kanyang kaibigang si Tung na pumunta sa paaralan sa gabi upang mag-imbestiga. Determinado siyang patunayan na ang mga kwento ng multo na kumakalat sa paaralan sa loob ng mahabang panahon ay pawang peke. Tiningnan ni Bai ang mga kakaibang kwento sa internet. Tulad ng kwento na sa alas 7 ng umaga ay dapat magdala ng itinakdang aklat aralin. Minamaliit niya itong lahat bilang pamahiin. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan at hinintay si Tung na pumunta sa paaralan sa gabi. Takutin niya si Tung na duwag. Lumipat ang eksena sa multo sa frame pinto, isang barya na umiikot. Ang mga kakaibang mata ay patuloy na bumabagabag sa mga panaginip ni Bai. Tinawag niya ang pangalan ng isang tao at biglang nagising. Nang matauhan si Bai nakita niya na oras na para sa kanyang appointment kay Tung. Ngunit nauna na si Tung na pumasok sa paaralan ng isang hakbang. Tiningnan ni B ay ang nakasarang gate ng paaralan. Sa loob niya, patuloy siyang nagtataka kung paano nakapasok si Tung. Ang campus sa hating gabi ay tahimik. Ang lahat ay parang simulan ng horror film. Narinig ni B ang isang ingay sa silid ng imbakan. Sumilip siya, bigla, isang figura ang sumugod palabas mula sa dilim. Si Tung pala ang naunang dumating at ginagawang biro si Bay. Hindi maintindihan ni Tung kung bakit sa loob ng daan-daang taon, naniniwala ang mga tao sa pagkakaroon ng mga multo. Ngunit si Bay ay desididong patunayan na sila ay peke. Walang bahala na sinagot ni B na ito dahil gusto niyang hikayatin ang mga kabataan ngayon na mabuhay sa kasalukuyan. Ang kanilang unang destinasyon ay ang traditional dance club ng paaralan. Ilang kaibigan ang tumawag kay Bay, ngunit si Bay ay nagla-livestream kaya hindi niya ito pinansin. Kalaunan, marami pang tao ang pumasok sa livestream. Nagkomento sa mga slang na hindi maintindihan ni Bai. Hindi siya nag-abala na bigyan ito ng pansin. Ang mahalaga ay ang gawain. Mabilis niyang isinalaysay ang kwento ng multo tungkol sa traditional dance club. Ang kwento ay pinamagatang liham pag-ibig. Noong unang panahon, may isang binata. Kahit na siya ay isang lalaki, mayroon siyang puso ng isang babae. Dahil siya ay mukhang napakapangit, ang dance club ay laging ginagawa siyang gumanap bilang unggoy Diyos. Isang araw, nakatanggap siya ng isang liham pag-ibig. Ang bawat salita ay puno ng pag-ibig. Sino ang mag-aakala na ang liham pag-ibig na ito ay hindi ipinadala sa kanya ng sinuman?
Ito ay sinulat ng mga kaklase niya upang gawing biro na. Siya ay kinutya at ininsto ng kanyang mga kaklase na nagpabagsak sa kanyang puso. Ginawa niyang lakas ang kanyang kahihiyan. Sa isang pagtatanghal, pinalitan niya ang props ng tunay na armas. Kaya ang pakikipaglaban sa entablado ay naging totoo. Pagkatapos ay ginamit niya ang trident na iyon upang tapusin ang kanyang buhay. Simula noon, ang lahat ng mga aktor ng Death Troop ay kumaus. Minsan, nakikita pa niya ang multo niya na sumasayaw kasama nila. Pagkatapos isalaysay ang kwentong ito, sinimula ni Bai ang scientific explanation. Una, ang binata ay hindi maaaring palitan ang props dahil may isang taong responsable sa pamamahala ng props. Pangalawa, ang aktor na tinamaan ng binata ay buhay pa at maluso. Panghuli, ang sintomas ng koma ng mga aktor ay tinatawag na mass hysteria. Sa madaling salita, ang kwentong multo na ito ay peke. Nang maghanda ang dalawa na umalis, biglang may nakita si Tung. Biglang lumitaw sa dingding ang isang anino na may hawak na trident. Nang tumayo si Bai sa dingding, biglang lumitaw ang isang sugat sa kanyang noo. Akala ni Bi ay nasunog lang siya habang umaakyat sa dingding kaya hindi niya ito pinansin. Isang pambansang atleta ang niloko ng kanyang kalaban nang magsanay siya sa balance beam. Tumapak siya sa pin na sinadyang ilagay ng kanyang kalaban na nagpabagsak sa kanya at nabali ang kanyang leg. Mula noon, madalas na marinig ang tunog ng pagtakbo at pagsasanay sa gymnasium. Pagkatapos ikwento ang kwento ng gymnasium, sinimula ni Bai ang scientific explanation. Una, walang sinuman ang magkakaroon ng pagkakataong maglagay ng pin sa balance beam dahil bago ang bawat pagsasanay ng mga atleta, may isang taong naglilinis nito. Pangalawa, ang ibang balance beam athletes sa koponan ay magtatapos muna ng kanilang pagsasanay bago ang athlete na ito. Panghuli, ang mga tunog na naririnig ng mga tao, sa katunayan ang tunog ng kahoy na nababad sa tubig. Sa madaling salita, ang kwentong multo na ito ay peke rin. Ngunit sila ay umalis, biglang lumitaw ang athlete na nabali ang lieg sa balance beam. Sa isa pang pangyayari, sa daan kung saan naglalakad si Bai at Tung, si Tung na sikat sa pagiging duwag ay kusang loob na nagsalaysay kay Bai ng ikatlong kwento ng multo. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan na gustong patunayan na ang mga kwento ng multo sa paaralan ay peke. Nang makarating sila sa huling haunted spot sa pinakamataas na palapag, naglaro sila ng barya. Ang matatalo ay kailangang sumunod sa mananalo. Hindi pa natatapos ni Tung ang kwento, nang walang pasensyang pinutol siya ni Bai. Iginigit niya na ang kwento ay gawa-gawa lamang ni Tung at ipinahayag sa live broadcast na ang misyon na ilantad ang mga ito ay tapos na. Walang multo. Nang marinig ito ni Tung, malinaw na hindi siya kumbinsido. Tinanong ni Tung si Bai kung siya nakuha ang kanyang tibay na pahayag na walang mga multo. Sinabi ni Bai na hindi siya nakakita ng multo sa buong gabi, kaya ang mga bagay na hindi nakita ay hindi umiiral. Ngunit si Tung ay naniniwala pa rin na totoo sila, na hindi lang sila nakikita ng mga tao. Bigla, namatay ang ilaw sa itaas ng dalawa at ang dulo ng pasilyo ay naging kulay pula. Sa pulang ilaw, mayroong ilang mga mananayaw na nakasuot ng tie at tie. Akala ni Bai ay isang biro lang ito. Matapang siyang lumapit sa mga mananayaw. Hindi sinagot ng mga mananayaw ang tanong ni Bai, ngunit nagsayaw din sila ng isang kakaibang sayaw. Bigla silang nag-teleport sa harap ni Bai. Sa wakas ay napagtanto ni BA na may mali. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo kay Tung. Ang pulang ilaw ay kumikislap at ang mga mananayaw ay nakapaligid kay Bai. Sa sandaling ito, si Bai ay nahilo. Buti na lang at naitayo siya ni Tung. Ang dalawa ay tumakbong balisa papunta sa gymnasium. Ipinipilit pa rin ni BA na ang mga bagay na nangyari ay dahil nakikipagsabwatan si Tung sa ibang tao para takutin siya. Ngunit taos pusong sinabi ni Tung na siya ay isang taong may social anxiety. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na maghanap ng mga tao para takutin si Bai? Sa sandaling ito, narinig nila ang isang kakaibang ingay mula sa gymnasium. May bumaliktad na isang beses at may maririnig na tunog ng bali sa leg. Hindi ba eksaktong kapareho ito ng kwento ng multo? Sa sandaling ito, ang babaeng multo ay nahulog sa lupa at malamig na gumapang patungo kay Bai. Hindi sinasadyang nahulog si Bai at nakuha ang isang close-up na pagpindot mula sa babaeng multo. Mabilis na gumapang si Bai at tumakbong matulin kasama si Tung. Sa daan, ang mga ilaw ay patuloy na namamatay na parang isang domino effect. Sa kakaibang pulang ilaw, ang mga multo ay nagpapakita sa kanilang sarili upang patunayan ang kanilang pag-iral. Hindi ba sinabi ni BA na walang multo? Ngayon sila ay narito para ipakita sa kanya. Tumakbo si Bai at Tung nang dire-diretso sa itaas. Nang makita niya si Tung na patuloy na umaakyat, nawala ng lakas ng loob si Bai. Tila natatakot siyang umakyat sa itaas. Ngunit iginiit ni Tung na umakyat dahil may multo sa ibaba. Si B ay hindi pa rin pumayag dahil hindi niya alam kung ano ang nasa likod ng pinto na may hugis ng mga mata. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo. Si Tung ay naglabas ng barya. Kung sino ang manalo, siya ang susundin. Hindi pinansin ni Tung ang pagtutol ni Bai. Kusang loob niyang pinili ang heads. Kaya otomatikong pinili ni Bia ang tails. At pinihit ni Tung ang barya. Sinubukan ni Bia na pigilan ito, ngunit hindi niya mapigilan ang barya na bumagsak sa sahig. Ang heads ng barya ay nakaharap sa itaas. Nangangahulugan ito na natalo si Bai. Biglang may sinabi si Tung na walang kabuluhan. Kung aakyat sila ng magkasama o kung
nais ni BA na iwanan siyang muli. Sa dilim, biglang may isang lalaki na nakasuot ng uniforme ang tumakbo papalapit. Ang mga alaala na ayaw nitong naalalahanin ay bumalik. Ang batang lalaki na ito ay kaibigan ni BA noong bata pa siya. Dati, niyaya siya ni BA na maglaro ng walang multo na laro. Nang makarating sila sa pinakamataas na palapag, nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Kaya nagpasya silang maglaro ng barya. Ang natalo noon ay ang kaibigan na iyon. Kaya sinunod ng kaibigan ang sinabi ni B at pumasok sa likod ng pinto. Sino ang mag-aakala na biglang maririnig ang sigaw ng kaibigan para sa tulong mula sa likod ng pinto? Takot na tumakbo si BD. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang kaibigan na iyon. At si Bae, upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang puso, palagi niyang sinusubukang patunayan na ang mga multo ay hindi umiiral. Sa ganoong paraan, maaari siyang magpatuloy sa kanyang buhay ng walang pakialam. Nahiya si Bai isa sinabi ni Tung. Sa sandaling ito, may tumawag. Nang malaman na magkasama sina Bai at Tung, inutusan siya ng kabilang linya na tingnan agad ang group chat. Pagtingin ni Bai sa chat, nalaman niya na si Tung ay naaksidente sa daan papunta sa paaralan at matagal ng patay. Sa nakaraang live broadcast ni Bai, nakikipag-usap lang siya sa hangin. Ang mga kakaibang simbolo na nakita niya ay mga taong nagpapaalala sa kanya na tumakas. Nasaktan si Bai Gli. Naguluhan siya sa loob. Palagi niyang itinanggi ang pagkakaroon ng mga multo. Ngunit kasama niya ang isang multo buong magdamag. Ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay sunod-sunod na pumasok sa likod ng pinto. Ang pangako ni Bai at Tung na hindi mag-iiwanan ay puksait ni Bai. Sa wakas, si Bai ay sinapian ng mga multo at sumunod sa loob. Sa sandaling ito, nagbago ang eksena. Tatlong kabataan na nakasuot ng puting t-shirt ang tahimik na nakatayo sa itaas at nakatingin sa malayo. Sa pagkakataong ito, magkasama na sila magpakailanman. Dito nagtatapos ang buong kwento ng pelikula. Walong kwento, walong buhay. Sa likod ng mga kakaibang kwento ay ang galit ng mga mahina laban sa pambubuli. Ang pag-unlad ng nakakatakot na kwento ay ang hindi maiiwasang paglantad ng masamang kalikasan ng tao. Kung hindi ka magdadala ng itinakdang aralin, ikaw ay mamamatay. Ang sumpa sa paanan ay nagbubunsod ng mga maliit tao. Upang maging maganda ay magiging halimaw. Ang masamang espiritu sa libro ay pumipili ng kapalit. Guro na naghahang ng estudyante. Ang kantina ay nagbebenta ng karne ng tao. Ang mga estudyante ay lalaro ng nakamatay na laro upang patunan ang kwentong multo. Ang supernatural na kapangyarihan ay nagtulak sa trahedya na mangyari. Ngunit ang kalikasan ng trahedya ay ang pag-ani ng mga bunga ng sariling gawa. Ang nagkokontrol puso ng tao ay hindi ang mga multo, kundi ang mga nakatagong pagnanasa sa kaibuturan ng puso. Huwag maroon ng hangaring saktan ang iba. Ngunit hindi rin maaaring mawala ng pagnya. Ang dugo ay dumadaloy na parang ilog, kakaibang mga kaluluwa. Ang pagpit ng mga nanasa ay sa huli ay may kabayaran. At mayroong isang bagay na mas nakakakot kaysa sa mga kaibang kwento na narinig ng mga bata. Iyan ang komplikado at masamang puso ng tao. Sige, dito nagtatapos ang ating review. Sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento upang ipahayag ang inyong opinyon tungkol sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.